Nandiyan na pala si Ito, ito ang ating rules sa ating maganda at mapayapang debate. Una, bawal ang ad hominem o ang ad hoc. Iwasan natin maigi. Ito ay papayapa. Pag nagkaroon ng pagkakataon na magsalita lamang sa binigay ng oras, kung may katanungan, ay ang maaari ay magsabi ng permission to speak. Okay? At sa mga nakataas dito sa atin na pakiusap ay wala po mag-open mic para marinig natin sila. Okay? At sa inyo, naway magkaroon tayo na maganda, mapayapa, at magkabuluhang debate. Naintindihan po ba tayo? Opo, tsaka add ko lang po sa rule sa mga moderator ko, ako na po bahala mag-mute sa ano guys. Wag na muna kayo magpapaakyat or magbababa. Ha, ako na muna mag-bumot ng ano na. Okay, sige. Ready? Ang affirmative po ata si Gladiator, siya po magpapatunay na ano, na Diyos-Diyosan yung mga imahe ng mga Katoliko. Tama ba, Gladiator? Yes, tama po. Ang pagsamba sa Diyos-Diyusan ay paggamit ng rebulto. Mga rebulto ng mga Katoliko ay mga Diyos-Diyusan na sinasamba at Ito tema, moderator. Ito tema. Patutunayan niya ayon sa Biblia na ang Katoliko'y sumasamba sa Diyos-Diyosan. Yan ang tema, yan ang kinasahan mo, yan ang tindigan mo, at yan ang ilatag mo at gibain mo. Okay ka ba doon, Gladiator? Oo, patutunayan ko Katoliko sumasamba sa rebulto at Diyos-Diyosan. Titibagin natin yan. Tibag na tibag yan. Ikaw, Mr. affirmative, Jared ikaw Almusara. maglalatag ng 10 minuto. Okay, Oo. permission to speak muna. Gladiator, please open cam para makita, para maging fair tayo. Ay, hindi po mag-open cam yan. kuya. Open cam bro, open cam ka para sa kaayusan, gaya ng nasa 14:40. Ayan na, naduwag na. Kapatid. Oh. Hindi, Uncle Wala Dennis, naman ako sinabing hindi matutuloy yung debate pag hindi ka nag-open cam eh. Ang sinabi ko lang, mag-open cam ka para sa kaayusan, engot. Ayan na. Baka open cam din naman face reveal, Gladiator. NCGI on the go! Ready? Okay. Gladiator, okay na? Okay ka na, kapatid? Yes, ready na po ako. Jared, kapatid, okay ka na? Ready, basta sa kaayusan, gaya ng nasa 14:40 ng unang Korinto, mga kapatid. At pagpalain nawa kayo ng Diyos na makapangyarihan. O, nagdasal ka na kanina, magdadasal ka ulit ngayon? Hindi yung Diyos niya na kinatuparan ng 8:44. Ano ba yan, Jared? Nagdasal ka na kanina, magdadasal ka ulit ngayon? Na mga kapatid, sa ating okay, tahimik ka na. Pagpalain tayo ng Panginoon Hesus Kristo at gabayan kayo, ha? Okay. Ready? 1, 2, 3. Isang magandang hapon kay Jared. Mr. Moderator, sino moderator po natin? Makikisuyo. Si Ate Mercy, Ate Mercy. Hindi ako Paki-post na time, paki-post na time. Si Deus Meus yung mag-moderate sa Deus, paki-post muna yung time po muna. Tapos daw, okay, tapos daw. Deus, meron lang akong concern. Okay po, ano po yun? Kung mag-open cam yung ating kasama at tatawa ng tatawa at parang may kausap, huwag na siyang mag-open cam. Kasi bahagi po ito ng presentation ko, hindi maganda, ay yung paraan niya ay paraan ng panggugulo at hindi mabuting Kristiyano. Okay. Pero, di po ba maganda ang aking suggestion na kung mag-open cam, seryoso at hindi pagmumula ng anumang hindi magandang aktwasyon. Moderator, counter objection ako. Wala siyang kailang maglatag siya. That is your time to shine, not my time to shine. Ang sinasabi ko po, moderator, habang naglalatag po ako, siya po ay may kilos na aktwasyon na tumatawa na unprofessional po, na para bang gusto nyo pong guluhin sapagkat nakatingin po ako dito sa aking latag. Siguro mag-open cam naman muna, mag-off cam muna po si moderator. Wala siyang pakialam kung mapaso siya sa mga sacred images na nasa likod ko. Sa demonyo ko kasi 8:44. Okay. Makinig. So, palakihin nyo na lang po ko, paliitin nyo na lang si Jared. Teka lang. Okay, ganito na lang ha. Mute lang tayo, okay? Mute lang. Oo, okay. Tapos, pero, ang ating mga kamera, okay, ang ating mga kamera ay nakapokus lamang sa inyong mga muka
o kaya naman sa inyong mga binabasihang mga resources. Okay? So, para mapayapa, wala po dapat tayong kailangan ma-observe. Kung if you're being distracted, continue. Okay? Continue lamang. Ha? Nasa sa inyo na yan kung madidistract kayo o hindi. Ayos ba ba yung mga mga kapatid? Ayos po yun. Teka lang, meron lang akong tatakpan. Para medyo maganda. Takpan yata yung transgender niya. Ay, teka lang, ano ba to? Babasa ko sa comment. May ilong na lalabas dyan. Okay na? Okay na po ba? Teka lang, kuya. May tatakpan lang ako. Bro, Jared, tingnan mo ako. Okay, pay off ang cam ng Catholic Faith. Okay. Mag-focus tayo sa dalawa. Okay. Bababa ko muna yung mga distraction na, sorry, it's a formatting. Tagal naman ang Kel Infant. Okay? Pwede na po. Isang magandang hapon. Kung maayos po ang platform, siyempre marami tayong matututunan. No po? Mababasa po natin sa mga talata po ng Biblia, gaya po ng makikita po ninyo. No po? Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Maliwanag po na huwag kang gagawa ng ibang mga Diyos sapagkat ang Diyos hindi naman ginagawa. Sa 4, huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan. Hindi ba may mga larawang inanyuan ang mga Katoliko? Hindi ba may mga kawangis ng anumang nasa itaas sa langit at nasa ibaba sa lupa? Natitiyak natin, ang mga Katoliko hindi man aamin yan. Pero natitiyak natin ang Wait mga lang, post ribulto time, nila. Uncle Robin. Na-remove si Jared. Uy, moderator, sinong nagbabasa kanya? Ay, di tumakbo na. Tinanggal na ng Hindi, mga Catholic na-remove Faith Defender siya. dahil duwag ang mga Catholic Faith Defender. Duwag yan. Tinanggal yan ng moderator nyo. Duwag yan. Ayaw ng Catholic Faith Defender. Humarap sa akin yung mga yan. Duwag ang Catholic Faith Defender. Ayaw ng Catholic Faith Defender. Iharap si Jared. Duwag yan. Gladiator, kalma. As moderator, Tumakas na yan, bro. Aminin na natin yung totoo. Hindi na babalik yan. Wait lang, Kalma, infant. kalma. Wait lang, infant. May nakita ko, may nag-remove sa kanya. Uy, sino nag-remove kay Jared? Siyempre, Katoliko rin. Mga Katoliko nyo rin. Ayaw niyang Ingay mo makinig. naman, buisit ka. Teka lang kasi. Katoliko rin niya nagtanggal. Kasi nga, madudurog siya. Gladiator, kalma lang. Kalma. Kasi, Guys, sino yung nag-remove kay ano? Sino Kapwa. yung nag-remove kay Jared? Teka lang, kalma muna. Yan na. Okay. I-on cam, Jared? I-on cam. May nag-remove sa akin, mga kakampi ni Gladiator para siguro palabas na-atras ako. Hindi, wala akong moderator na INC dito. Wala akong moderator. Wala. Butata ka ngayon. Nireport ako, nireport. Butata ka ngayon, Jared. Oo. Nireport ka ba? Anong nireport? Walang ganun. Walang Wala ganun. naman. Ganun talaga yan. Tuloy na. Tuloy na. Tuloy na. Okay, mute all. Okay, go. Sige na, Gladiator, ikaw na. Sige na. Minumute ako. Matindi itong platform na ito. Hindi, wait lang. I-remove ko yung nag-ano sa'yo. Nakita ko sino yung nag-mute sa'yo. Matindi. Nagsasalita pa lang ako, muted na. Ano nangyari? Sige na. Okay na, continue na. Ha? Nauubos ang oras. Pambihira ka naman, oh. Paano ko magsasalita? Minumute ako, wala pang timer. Relax ka lang. Huwag ka muna umiyak, basahin mo yung 4:6 ng Pilipos. Huwag ka mabalisa. Yan ang sabi sa'yo ni Pablo, sundin mo na lang. Wala na, Ni-remove magulo na ito. ang miyembro nyo. Hindi na Multo talaga pinipigilan kayo. ng moderator. Gladiator, wala naman nag-mute sa'yo eh. Di sana Paano pag napatunayan kung meron? Talo na si Talo na si Jared. Oo, may nag-mute talaga sa kanya nakita ko. O, game na.
Ready? Tinanggal Okay ka na, ano, ganito? Pasensya na yung tinanggal ko ha. Temporary lang naman yun. Huwag kang mataranta. Huwag kang po kayong mataranta. mapikon kay infant. Talagang ganyan po galing. Okay. Okay ka na? Ready na? Okay na po ako. Sana po Okay. ay yung sumisingit po sa oras ko ay mapagsabihan po natin. Ano po? Ang sabi po sa talata, huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anumang anyong nasa itaas sa langit o nasa ibaba sa lupa. Ang mga Katoliko gumawa ng mga larawan, rebulto, niluhuran, sinamba at pinaglingkuran. Ngayon, napakaliwanag ng mga talatang ito sa Eksodo pa lang, huwag mong yuyukuran sila. Huwag mong paglilingkuran man sila. Hindi ba lumuhod kayo sa mga rebulto? Hindi ba naglingkod kayo at ipinrosisyon nyo pa ang mga rebulto? Kayo na mga Katoliko ang tinutukoy sa mga talatang ito. Ano pa po ang katunayan na kayo talaga ang tinutukoy? Roma 1:25. Pakinggan mo, Jared. Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan. Sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa sa lumalang, na siyang pinupuri magpakailanman siya nawa. Maliwanag po ang aking tinitindigan. Ang mga Katoliko na may mga ribultong niluluhuran, pinalitan nila yung katotohanan. Ano katotohanan? Sambahin mo ang Diyos, hindi ang mga larawan. Hindi ba lumuluhod kayo sa mga larawan? Yes or no? Hindi ba kayo nagpoprosesyon ng mga larawan? Yes or no? Maliwanag na ang mga Katoliko ay may daladala ng maling aral tulad ng pagsamba sa mga larawan. Ayon po sa mga nakasulat sa Biblia sa Deuteronomio dito sa 4:15-19, ano pa ang isa sa pagkakakilanlan? Pakinggan po ninyo ang 4:19 ng Deuteronomio 15:19. Okay, 4:15-19. Yan. Ingatan nga ninyong mabuti ang inyong sarili, sapagkat wala kayong nakitang anumang anyo ng araw na magsalita ang Panginoon sa inyo sa Horeb mula sa gitna ng apoy. Baka kayo'y mangagpakasama at kayo'y gumawa sa inyo ng isang larawan. Isang larawang inanyuan na kawangis ng alinmang larawan, nakahawig ng lalaki o babae, nakahawig ng anumang hayop na nasa lupa, kahawig ng anumang ibong may pakpak lumilipad sa himpapawid, nakahawig ng anumang bagay na umuusad sa lupa. Bawal nga Jared. Bawal. Ikaw, napakalakas pa ng loob mo, ang mga nasa likuran mo'y mga semento at bato. Yari sa kahoy na dudurog sa iyo sa mga argumento mo. Mamaya, antayin mo yung mga pagtatanong ko sa iyo kung paano ko durugin ang mga Katoliko ay sumasamba sa mga ribulto, mga bato na inukit ng mga tao. Di mo malulusutan yan. Ano pa? Dito pa lang tayo sa matandang tipan ha. Jeremias 16:20 ng magandang balita Biblia. Pakinggan mo. Maaari bang gumawa ng sarili nilang Diyos ang mga tao? Hindi. Kung gagawa sila, hindi ito maaaring maging tunay na Diyos. Gumawa ka. Sinamba mo. Niluhuran mo. Hindi na tunay na Diyos yan, Jared. Kaya huwag kang magpanggap na yung mga ribulto na yan may kapangyarihan para sa inyong mga Katoliko. Napakahirap tindigan, Jared. Ang mga ribulto na yan ay may kapangyarihan na kung anumang gusto ng mga Katoliko. Hindi ba ang lahat ng iyan ay gawa-gawa lang ninyong mga Katoliko? Basahin pa natin ang Isaias 44:15, isa sa dudurog sa mga Katoliko. Ang kaputol na kahoy nito ay ginagawang panggatong. Ang kaputol naman ay ginagawang Diyos-Diyusan. Ang isang piraso ay ginagatong para
magbigay ng init sa kanya para igatong sa pagluluto. Ang isang piraso ay ginagawang ribulto para sambahin. Jared, yung ribulto ninyo gawa sa kaputol na kahoy. Yung ribulto ninyo gawa sa kaputol na bato. Kaya pagkatapos ninyong gawin at hulmahang gawing tao, kunwari, yan ay sinamba ninyo. Ang ibang piraso ng kahoy ginagawang panggatong. Dito, siya nag-iihaw ng karne. Nasisiyan siyang kumain ito. Kung nadarama niya ang init ng apoy, nasasabi niya ay ganito, salamat, hindi na ako giniginaw. Yan ang larawan ng mga ribultong kahoy. Yung mga natira na ginamit, pwedeng pangluto. Patunayan mo sa akin ngayon. Yung mga kahoy na ribulto, yung mga natira, hindi ipinanggatong. Diyos ko naman, napakalinaw. Pakinggan pa ninyo nakasulat, puro matandang tipan muna tayo. Dudurugin natin sa mga talata ito. Jeremias 16, ang talata ay 20. Pakinggan mo, Jared. Maaari bang gumawa ng sarili nilang Diyos ang mga tao? Hindi. Kung gagawa sila, hindi maaaring maging tunay na Diyos. Inuulit ko ang mga talatang ginamit ko para sa iyo, Jared. Huwag ka munang gagamit ng ibang mga talata. Diyan palang patunayan mo. Sa unang Korinto 8:4, meron ba talagang ganyang mga tao? Kaya nga tungkol sa pagkaing inihandog sa Diyos-Diyusan, alam nating ang mga Diyos-Diyusan ay larawan ng mga bagay na di totoo. Alam nating iisa lamang ang Diyos. Isa lang ang Diyos, Jared, hindi ang ribulto. Kahit may mga tinatawag na mga Diyos sa langit, sa lupa, ang mga tinatawag na mga Diyos at mga Panginoon ay marami. Subalit, sa atin, iisa lamang ang Diyos, ang Ama. Yung pagluhod at pagsamba ninyo sa ribulto, yan ay pagsamba sa Diyos ninyo na refleksyon di umano kay Kristo. Papalusutan mo lang ng papalusutan, isa pa rin ang lundo niyan. Lumuhod pa rin kayo sa mga ribulto at mga larawang inanyuan. Kaya napatutunayan ko kayong mga Katoliko na sumasamba sa kahoy at bato, maraming aklat nyo ang nagpapatunay sumasamba kayo sa mga ribulto. May papahid-pahid pa kayo ng panyo, meron pa kayong mga pahimahimala, lahat ng mga yan, Ginoong Jared, pagsamba ninyo sa mga ribulto. Maliwanag po yan at pakikita ko po sa inyo ang ilang mga ribulto na sinasamba ng mga Katoliko para naman aware kayo na meron kayong pagsambayan. Hindi ba yan? Panalangin sa umaga. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Yan anya ay kalarawan ni Kristo. Bakit naputol ang kamay? Bakit? Yan ba talaga ang kalarawan ni Kristo? Bakit? Bakit yan ang ginawa ninyo? Dapat iginagalang ninyo, lagyan nyo naman ng kamay, Jared. Diba? Sino pa? Sino pa yung mga santo ninyo? Na ginagawa po ninyo niluluhuran. Marami yan, di ba? Ayan. Pakita ko lang sa inyo. Sana. 15 seconds. Oh, no problem yan. Ayan, yan. Ginawa nyo ng ribulto. Tao. Yan, ribulto. Di ba? Pinuprosesyon nyo yan. Yang mga yan, niluhuran nyo yan. Yan ay sinamba ninyo. Subukan mong itanong yung veneration. Time's up, time's up. Di ba pagsamba yun? Time's up. Okay, gladiator, mute na. Okay, ready ka na, Jared? Ilan yung cross-examination yung 7 minutes ba? Tapos 20 seconds ang sagot. Oo. Teka. Gano'n muna ako.
Ready ka na ba, Robin? Res, ready naman na ako. Okay, mabuti. Wait lang, di pa ready Wait lang, tayo. wait lang po. Wala pa yung timer. Wait lang. Game. Okay, ready? Okay. Okay na ba? Moderator? Okay na. Opo, okay na. Ready? 3, 2, 1, go. Ang tanong ko lang sa'yo, Gladiator, yung 4:18 ng Deuteronomio na mga Wait. Nagka-ads. Wait lang. Wait lang. Ay, Wait lang po. Wait lang. Ay, naku talaga. Kalma muna. Inom tubig muna, Robin. Inom tubig. Di na. Kailangan Wait uminom lang, ng wait tubig. lang. O pinainom mo ko ng tubig, tapos pag nagsalita ako, galit ka. Hindi ako galit. Okay, tana. Game. Already, Pwede ba akong palakihan sa screen, moderator? Pwede naman. Di maliit lang si Gladiator. Pwede naman. Wala namang pinakikitang mukha itong taong ito eh. Sige. O, moderator, pwedeng mag-object, moderator? Oh, sure. Sige po. Okay, ang Tawarin mo objection na, ko Robby. po, hindi namin usapan magpakita ng muka. Kaya yung pagkakabanggit po niya na taong ito, para po sa Counter akin isang objection. malinaw. Teka muna, nagsasalita ako, Jared. Nagsasalita pa ako, Jared. Huwag ka munang bastos, ha? Huwag ka munang bastos. Huwag kang iyak. Counter objection ako. Hindi, teka, nag-objection nga ako eh. Pakinggan mo objection ko. Upon na. Cross-examination. Sige na. O teka muna, bakit kinakampihan? Hindi ako patapusin. Hindi, mag-move on na. Sige, Mag-move on kampi na. kayo. Sige. Tuloy. Teka lang. Pagbigyan muna natin si Gladiator. Sige, nag-ano siya. Ayaw niya daw Sa makita yung mukha ni Jared. pakikipag-usap natin sa debate na ito, huwag siyang gagamit ng taong ito na hindi nagpapakita ng mukha. Hindi naman yun ang usapan namin, Mr. Moderator. Kaya pigilan po ninyo yung ganong pananalita ng isang Catholic faith defender. Okay, ano naman? Counter objection kay Jared. Go. Counter objection to moderator. You are under cross-examination, Iglesia ni Manalo ka. Wala nga sa usapan Objection natin ulit. yun. Hindi ko naman Objection. itinatanong sa'yo. Objection, Moderator. Wala, isa lang ang objection. Objection, Disiplina. moderator. Isa lang ang Isa lang. Pero Jared, iwasan mo na lang tawagin sila. Iwasan mo Manalo Dun sa at pagmumukha mo. Objection, moderator. Objection. Kalma lang po tayo. Isang objection Kalma lang po lang. Huwag tayo. niyo namang abusuin. Oo. Huwag tayong abusihin ha. Abusihin yung ano natin. Okay, ano po yung Gladiator? Last na to ha. After niyan, Ako last na po kasi cross-examination. iba po yung sinasabi. Ang kaharap niya po ay Iglesia ni Cristo. Ang binabanggit po ng hindi maginoo na pakikipag-usap ni Jared ay halata po yung kanyang pagbibitaw ng salita na Iglesia ni Manalo. Pwede po bang pagsabihan yung batang si Jared? Okay po, sige po. Jared. Ako, ito, moderator, counter object ko counter objection ko. Sige. Ayon sa pananampalataya ko, itong nasa Security and Exchange Commission, founder of that society is Manalo, not Jesus Christ. Ano tatawag ko sa inyo? Okay, Hindi, taka kasi lang po. Manalo. Taka lang. Patayin All mute. wala. All mute po tayo, Wala dalawa. pang cross-examination, umiiyak ka na. Oh, wait lang po. All mute muna tayong dalawang kapunan. All mute muna tayo. Okay, ganito na lang solusyon natin. Pakiusap. Kung ano yung pag-usapan, ituloy. Okay? Huwag po tayong masyadong maging mainit, okay? Relax lang tayo, okay? Cross communication. Ano na tayo, ha? Examination, okay? Okay po ba yun? Sa inyong dalawa? Okay po yun, ginoong moderator, wag lang po siyang gagamit ng ibang pangalan na hindi po yun ang daladala ko po. Kasi kapag ginamit po natin ng kultoliko at iba pa, baka masaktan din po si Jared. Kumbaga, normal lang, formal lang po. Sige. Ikaw, Jared, okay na ba yun? O yan. Okay, sige, okay na yun. Moderator, sige. sinasabi ko lang naman na yung register ng puno niya, kinokontra niya, nang nakalagay, the founder of this association, Manalo, alangan naman iglesia mo, iglesia ni Jack Ruru. E di pas malalayo, di iglesia ni Manalo. Sige na, okay na. Huwag kang iiyak. Hindi Okay pa na, tayo sige na. Okay. situation. Ready na tayo sa cross-examination. Ready? Okay. Go. Okay ka na ba? Ready ka na ba?
Oo naman, ready na po, Ginoong Jared. Oh, binasa mo kanina yung 4:18 ng Deuteronomio na ang mga larawan na yon ay larawan ng ribultong lalaki. Tinatanggap mo ba ito? Yes or no? Categorical. Hindi po, dahil ang laman po ng 4:18, wala pong Objection, lalaki. moderator. Objection. Teka muna, Objection, moderator. moderator. Sumasagot po ako. Objection po moderator. Po ulit, ano po yung Objection, moderator. Ako ang unang nag-object, ako unahin mo, moderator, mag-counter objection siya, hindi marunong. nga po. Sige, go. Wala siyang pakialam kung ano ang itatanong ko. You are under cross-examination. Binasa mo to, itong 4:18 ng Deuteronomio, panindigan mo. Dahil may nakalagay dyan, larawan, rebulto. Kaya nga yun ang tinatanong ko sa'yo eh. Huwag ka naman magsasalitang di mo kayang panindigan. You are under Counter cross-examination. objection. Counter. Okay, counter objection, go. Palakihan niyo po ako. Palakihan niyo po ako. Pakikita ko po sa inyo yung laman ng 4:18. Wala po diyang babae at lalaki. Therefore, mali po yung talata na binibigay ni Jared. Paano kung sasagutin yung Deuteronomio 4:18? Sa tanong pa lang niya, mali na, Mr. Moderator. Moderator, Tingnan niyo po talata. moderator, salin ko Tingnan niyo ang talata binabasa sa tanong ko. niya. Salin ko ang binabasa ko, matuto ka. Hindi yung salin mo. Ano pong salin yan, Moderator? Papakita po natin. Anong salin? Para malaman ko sino yung nagsisinungaling sa Deuteronomio 4:18. Anong salin, Moderator? You are under cross-examination. You are under cross. Sumagot Moderator, ka, anong salin po yung ginamit niya para malaman kung sino nagsisinungaling? Okay, sige daw. Okay, Anong pakita salin daw. yan, Jared? Anong salin? Okay po, yes Moderator, po. moderator. Yes Ito, po. moderator. Ang karapatan niya magtanong. Ang karapatan ko magtanong. Ang karapatan niya sumagot sa tanong. Good. Wala siyang karapatang magtanong. Mr. You are Moderator, under yung tanong niya, Deuteronomio 4:18, wala sa talata. Sa tanong ko, wala kang karapatang magtanong. You are under cross-examination. Huwag kang iiyak. Wala nga sa talata yung tanong mo. Huwag kang Para iiyak. kasi You boy are letra. under cross-examination. Wala kang karapatang magtanong. Ang karapatan mo, sumagot sa tanong. Mag-aral ka ng debate. All mute tayo. All mute. So dapat, kung ano yung tanong ni Jared, pakisagot po ng proper. Kung anong sagot ni, kung ano yung tanong man ni ano, Minumute pakisagot po natin. ako, Moderator. Minumute po ako. Okay, Ate Mercy, meron po ba? Minumute ako. Sino nag-mute po? Sige, i-remove ko yung nag-mute sa'yo. I-remove ko temporary. Pero Mr. Deus Moderator, Meus, ang ginawa tanong kitang niya, moderator Deuteronomio din na para 4:18. i-mute mo sila if ever may sasabihin ka. Ha, Deus Meus. Okay po, copy. Okay, sige. Kung ano yung ano ni Jared, ha? I-ano po natin muna, sagutin. Kasi tayo ay under cross-examination. Kasi ito yung nasa ating gawain. Okay? Okay po ba? Pakiulit ang tanong. Next question. Yung nasa 4:18 na Deuteronomio nakahawig ng Wait lang, anumang wala bagay- pang timer. Huy, excited naman kayo. Kalma lang tayo, ha? Teka, Already? papalakihan ko muna yung sarili ko. Dito yung timer. Ayan. Okay, ready? 3, 2, 1, go. Yan. Ngayon, ang tanong ko sa iyo, gladiator. Yung nasa 4:18 ng Deuteronomio na mga bagay na umuusad sa lupa, tanong ko sa iyo, yung mga larawan ba yan na umuusad sa lupa, meron bang larawan ng tao na ayun ay Diyos-Diyosan? Yes or no? Meron po. Dahil ang nilatag ko, Deuteronomio 4:15 hanggang 19. Kung babasahin mo ang mga talatang ito, ang sabi ng Biblia, ingatan mong mabuti ang iyong sarili. Wala kayong nakitang anumang anyo ng araw nang magsalita ang Panginoon. Inanyo-anyo ng Next ribulto. question. Kayo ang mali. Okay. Therefore, tinatanggap mo yung paggawa ng ribulto ay mali ayon sa 4:18 ng Deuteronomio. Tanong, kasalanan bang ikai-impyerno ito o hindi kasalanang ikai-impyerno? Kategorikal. Kasalanang ikai-impyerno yan. Sapagkat sabi ng Diyos sa Exodo 20:3-4, ako ang Diyos na mapanibughuin. Kayo na mga sumasamba sa mga ribulto, mga larawang inanyuan, impyerno yun. Yes, impyerno ka, yun. Next question. Yes, Ngayong next question. impyerno pala,
o maiimpyerno pala ang gumagawa ng mga ribulto, tinatanggap mo maiimpyerno ang sugo mo dahil mayroong ribulto? Tinatanggap mo o hindi mo tinatanggap? Hindi ko tinatanggap. Dahil Objection, palakihan nyo moderator. ko. Hindi ko Objection, tinatanggap. moderator. Palakihan nyo ko. Sinagot ko ng kategorikal. Objection, moderator. Pakilakihan nyo ko. Sinagot ko ng kategorikal. Objection, moderator. Nasaan bang moderator? Sige, andito. Sorry. Go. Ang object ko, moderator, sabi niya kasi kanina, ang paggawa ng mga ribulto ay kasalanang ikamamatay. Ang tanong ko sa kanya, Okay. mo ba na impyerno kayo dahil gumawa kayo ng ribulto ng sugo ninyo? Tama ba ito o hindi tama? Categorical. Categorical. Hindi tama. Hindi tama. Dahil ang pagsamba sa ribulto, palakihan nyo ko, batay sa Exodo 23, yun yung pinaglingkuran po ninyo. Palakihan nyo po ako, kanina pa ako nagsasabing palakihan nyo ako, pero yung larawan ng kapatid na Felix Manalo, hindi namin niluhuran yan. Hindi namin sinamba yan. Kaya kapatid na Jared, kayo talaga ang tunay na maiimpyerno. Mali ang iyong konklusyon doon sa iyong itinatanong. Next question. Tunod na tanong. Ayon sa 25:6 ng Exodo, huwag kang gagawa ng larawang inanyuan na kawangis ng anumang nasa lupa sa ibaba. Tanong, nasan si Manalo? Nasa lupa o nasa tubig? Sagot. Objection, moderator. Objection, moderator. Objection. Counter Muna si object. Gladiator. Si Gladiator muna. Sige, Gladiator, go. Objection, moderator. Ang amin pong patutunayan ay tungkol po sa ribulto. Ang Okay. kanya pong tanong ay tungkol kay kapatid na Felix Manalo. Bagamat kayang-kaya ko pong sagutin. At teka muna, moderator, tumatawa po yung aking kausap. Sa Tuloy lang, Gladiator. Hindi, tuloy lang. Sige. Hindi nyo Tuloy po lang muna tayo. pagsasabihan po. Sige, Jared. Mute ka muna at off cam for a while. Sige. Tuloy. Okay. Kaya ko pong sagutin yon dahil madali naman pong sagutin eh. Kaya lang ang pinag-uusapan po namin dito, rebulto. Ang tinatanong niya, personal na tao ng kapatid na Felix Manalo. So hindi po yun rebulto. Personal na po yung tanong niya. Napansin niyo po yung tanong niya, nasa ng kapatid na Manalo? Nasa langit o nasa lupa? So personal ng pagkatao, hindi rebulto. Out of the topic po yung tanong ni Jared. Okay. Pagbigyan natin, moderator. Pagbigyan natin, moderator. Ngayon, ayon sa 25:6 ng Exodo, huwag kang gagawa ng larawang inanyuan na kawangis ng anumang nasa lupa sa ibaba. Ano? Larawang inanyuan ba ito? Yes or no? Yes! Larawang inanyuan, magsimula kang magbasa sa 20. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko sa 4. Huwag kang gagawa Objection, para sa iyo ng objection, larawan. objection, Mr. Moderator, objection, napakalinaw larawan. Objection. Wait lang. Objection. Wait lang mga kapatid ha. Kasi dapat tuloy mo muna natin si pagbigyan muna natin si Gladiator magsalita. Okay. Okay Object na po ako, ba? moderator. Object. Hindi, sige, hindi. Ang araw ako moderator. matapos eh. Hindi pa ako tapos. Saglit lang. Ang tanong Sige, ko sa sige. kanya, moderator, ayon sa 25:6 ng Exodo, hindi yung binabasa niya sa 4. Ang tanong ko, yun ang sagutin mo. Huwag kang sasagot pag hindi ko tinatanong at mapapahiya ka gaya ng nangyayari ngayon. Kinakain kita ng buo. Objection, Mr. Moderator. Counter. Counter. Okay Larawan po. ba ito? Yes or no? Counter. Categorical. Counter. Objection. Opo, yes po. Larawan ba ito? Yes or no? Opo. Patahimikin nyo muna po si Jared. Nag-objection po ako. Sige, Jared, wait lang po. Sige, go. Mr. Moderator, ang tanong niya po ay sa 5. Sabi ko po, yes. Pero, hindi lang sa 5 dapat magsalita. Merong 3, 4, at 5. Kung hindi niya po gusto yung sagot ko, sinagot ko siya ng categorical. Siguro po ay, kayo po ang humusga. Sumagot ako ng categorical, dinagdagan ko ng 3, 4, at pumunta ako sa 5 para wag maligaw ang tao, Mr. Moderator. Okay. Pag-rule out ka na,
Na-abuse nila yung objection. Kaya nga eh. Moderator. Okay, Okay, moderator. ganito na lang. Ganito na lang. Okay. For our solution, para ano. So, ang dami ngayon ng counter, no? So, please, huwag niyo abusuhin kasi susunod na na inyong counter at saka objection ay meron ng limita. Okay, lilimitahan ko na kayong dalawa ha. So, please, niyo muna yung nyo. If ever, patapusin muna natin yung isa, mag-explain para tuloy-tuloy at saka maayos. Okay? Okay po ba yun sa inyong dalawa? Okay po sa akin po yun. Sinagot Okay. ko po ng categorical yung tanong niya. Okay. Okay, sige. Tuloy, sige, si Jared naman. Si Ang Jared ba? counter-objection ko sa kanya, moderator, sumagot Okay. ka ang tinatanong sa kanya. Ang tanong ko sa kanya categorical sa 25 sa ng Exodo, hindi sa 4. Ba't ka naman lilipat sa 4? Hindi naman yan ang tanong ko. Matuto kang sumagot sa tanong at matuto kang makinig. Dahil pag hindi ka nakinig, 8:47 ng 1, hindi ka sa Diyos. Gaya ng nangyayari sa ngayon. O, next question na. Para maganda. Tanong na, Jared. O, next na tanong. Sabi sa 24:5, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Tanong, yung pag-aalay ba ng bulaklak sa ribulto, pagsamba ba yun? O paglilingkod pa sa ribulto yon? Yes or no? Yun ay bahagi po ng pagsamba dahil ang mga ribulto nyo, yun ay ipinoprosesyon ninyo. Pinupunasan ng panyo, di umano'y gagaling. Pero ang ribulto na estatwa ng kapatid na Felix Manalo, hindi namin niluhuran, ni hindi namin sinamba. Mr. Jared. Next question. Mali ka doon. Sabi mo kanina, ang paglalagay ng bulaklak sa ribulto ay bahagi ng pagsamba. At sinabi mo naman ngayon, hindi nyo sinasamba ang ribulto ni Felix Manalo. Tanong, alin ang tama sa sinabi mo? Dahil ayon dito sa pasugo ninyo, may bulaklak na inalay si Eduardo sa ribulto ni Felix Manalo. Yung sinabi mo kanina na hindi kayo sumasamba? O yung sinabi mo rin kanina na ang pag-aalay ng bulaklak sa isang ribulto ay bahagi ng pagsamba? Tanong, tinatanggap mo ba na sinamba nyo si Felix Manalo dahil naglagay kayo ng bulaklak? Dahil ang sabi mo, ang paglalagay ng bulaklak sa isang ribulto bahagi ng pagsamba. Tanong, kinakain mo na ba yung sinasabi mo na hindi nyo sinasamba? Yung palang pag-aalay ng bulaklak sa isang ribulto ay bahagi ng pagsamba? Tama ba ito o hindi tama? Categorical. Tama yung ginawa namin. Dahil, teka muna, moderator, mukhang tama yung ginawa namin kaysa sa ginawa ninyo. Ang ginawa ninyo, binihisan, ipinurosisyon, ipinagmalandakan. Yung ginawa namin doon sa pag-aalay ng bulaklak, bahagi ng pagrespeto Next question. sa kaarawan at paggunita, Ebreo 13:17. Pero, Next question. hindi namin sinamba ang Next larawan question na, gaya uy. nyo. Next question na po tayo. Question na. Next question, okay? Sabi mo, hindi sinamba ang larawan. Ngayon, ang sinabi mo, ang pag-aalay ng bulaklak ay bahagi ng pagsamba. Ngayon, ano ang tama sa sinabi mo? Yung hindi sinasamba o yung inalayan nyo ng bulaklak na sinabi mo na bahagi ng pagsamba? Sagot sa aking tanong. Tama yung sinabi ko. Ayun! Ang pag-aalay ng bulaklak, pagpuprosesyon, pagpupunas ng panyo sa inyong mga anito at ribulto, yon ang mali. Huwag mong ipilit na yung bulaklak pagsamba. Kayo may prosesyon, may sagala, may Santa Cruz. Next pagpapalit. question. Kayong mali. Ribulto nyo yun eh. Kalma na. Next question. Wag mo na mag-send ng gift, mga kapatid. Naglalag yung cellphone ko. Hinahimay O pati mo na naman sa yung gift. gifts moderator, bakit nagkakaganyan sa Sagit lang, Jared? sagit lang. Next question na, Magtatanong next ako, question. Tanong, sabi mo kanina, ang paghahandog ng bulaklak ay pagsamba o bahagi ng pagsamba. Ngayon, naghandog kayo ng bulaklak sa ribulto ni Felix Manalo. Sinasamba nyo na ba ito? Dahil sabi mo, ang paghahandog ng bulaklak ay uri ng pagsamba? Yes or no? Categorical. Hindi. Dahil yung paglalagay ng bulaklak, pag-alaala yon. Yung ginawa nyo sa mga ribulto nyo, niluhuran, sinamba, pinurosisyon, pinaglingkuran, binuhat-buhat,
yan ang rebulto ninyo na ang sabi sa Exodo 23:4-5, huwag mong gagawin yun, Jared. Next Wag. Question. Kalma na po tayo. Next question. Wait lang po mga kapatid. Next question. Wait lang. Pag tayo ay magsasalita, please, mute tayo Mag-mute tayo para iwas yung echo, ha? Okay po ba? Okay? Sige, ready. Go, Jared. Binasa mo yung isang talata kanina na ang mga Diyos-Diyosan may matang hindi nakakakita, may ilong na hindi nakakaamoy, may bibig na hindi nakakapagsalita. Tanong, yung rebulto ni Manalo, may matang hindi ba nakakakita? Meron o wala? Objection, moderator. Objection, counter objection, moderator. Si muna? Sige. Anong, gladiator? Apo, kuya, nasa akin po yung mga talatang ginamit ko. Hindi ko pa ginagamit yung talata na may mata na hindi nakakakita. Mukhang hindi po nakinig si Jared. Wala pa po kong talatang ginamit na ganon. So, si kapatid na Jared, magtanong siya dun sa nilatag ko. Mukhang out of the question po yung kanyang tanong dahil hindi ko po nilatag pa yon. Mamaya pa po yun ilalatag, Mr. Moderator. Okay. Pasensya na kasi kanina nakita ko sa screen mo yan. Kala ko bahagi ng presentation mo. Next question. Ngayon, sabi dito sa 1.25 ng Roma, sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan, meron ka bang mababasa letra por letras sa official doctrine ng Catholic Church na sinabi mga pare, hoy mga miyembro, mga Katoliko, pinalitan nyo ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan? Meron o wala? Wala. Categorical. Hindi nyo naman aaminin yun, Ayun, Jared salamat. Hindi nyo aaminin yun. Pero ang katotohanan ng nakasulat sa Roma 1.25, pinalitan ninyo yung katotohanan. Ano katotohanan? Sambahin mo nilalang. Anong ginawa nyo? Sinamba yung nilalang. Naging sinungaling ang mga Katoliko sa pagsamba ninyo sa nilalang kaysa sa Diyos na lumalang. Hindi nyo time's tatanggapin yan up. dahil Dadako na masakit tayo sa loob nyo yan. lahat ng negative. Okay na? Okay na. Okay. Latag na. Ready? 3, 2, 1, go. Ayun, ngayon mga kapatid, mga kababayan, nakita natin, malagya tayong signal ko. Hello bro. Hello, ayan. Nakita natin itong tao na ito, na miyembro pa man din ng INC. Ipit. Binasa niyo yung 24:5-6 ng Exodus. Sabi, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan. Nakawangis ng anumang nasa langit sa itaas, nasa lupa sa ibaba, at nasa tubig sa ilalim ng lupa. Tanong, nasaan ba si Manalo nung nabubuhay siya? Nasa langit sa itaas o nasa lupa sa ibaba? Nasa lupa. Dahil wala naman ako nabasa si Manalo lumilipad. Ngayong nasa lupa si Manalo, anong sabi sa 25 ng Exodo hanggang 6? Huwag kang gagawa ng larawang inanyuan, nakawangis ng anumang nasa langit sa itaas, nasa lupa sa ibaba. Ngayong bawal gumawa ng larawang inanyuan na nasa lupa sa ibaba, ano ito? Nasaan ito? Nasa lupa sa ibaba. Hindi kayo na pala mismo nagkakasala. At inamin niya rin mismo kanina nung tinanong ko siya, ang paggawa ng rebulto ay kasalanang ikamamatay. Hindi kasalanang ikamamatay palang ginagawa ng INC. Bakit? Gumawa kayo ng rebulto At sinabi niya rin kanina, ang pag-aalay ng bulaklak ay bahagi ng pagsamba. Ngayon, kung ang pag-aalay ng bulaklak ay bahagi ng pagsamba, ba't sila nag-alay ng bulaklak? Di may bahagi pala sila ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ngayon, ang binabasa nila yung nasa Salmos, may mata silang hindi nakakakita, ang kanilang mga Diyos-Diyosan ay yaring pilak, binuhi ng kamay ng mga tao. May mata silang hindi nakakakita, may ilong na hindi nakakaamoy, may bibig na hindi nakakapagsalita. Kung yun ang definition ng Diyos-Diyosan sa iglesia ni Manalo, hindi ibig sabihin, Diyos-Diyosan pala ito. Bakit? Mayroong kamay na hindi nakakagalaw, may paang hindi nakakalakad, may matang hindi nakakakita, may ilong na hindi nakakaamoy, may bibig na hindi nakakapagsalita. Ngayon, ayon dito sa Catechism of the Catholic Church, tinanong ko siya,
Ayon sa 1.25 ng Roma, meron ka bang nabasa? Kasi ang nakalagay doon, pinalitan nilang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan, bro. Di ba? Ngayong, ang Katoliko daw ang tinutukoy sa 1.25 ng Roma. Tinanong ko siya, asan mabasa letra por letra sa The Catechism of the Catholic Church na sinabi ng mga parit, mga papa? Hoy, kayo mga Katoliko, pinalitan natin ng katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan. Wala siyang nabasa. Eh di sinungaling pala itong taong ito. Bakit? Dahil ang pamamaratang at pagsisinungaling nagsasalita ng walang ebidensya. Tinanong ko siya, wala siyang ebidensya. Eh alam na kung kaninong ama ito. Kung kaninong anak ito. Basahin natin ang 8:44 ng 1, kayo'y sa inyong amang dyablo at ang mga nasa ng inyong amang inyong ibig gawin. Ano yung nasa ng ama nila na ibig nilang gawin? Kaya naging anak sila ng dyablo, yung pagsisinungaling. At isa dun sa uri ng kasinungalingan, yung magsalita ka na walang ebidensya. Ako may ebidensya ako eh. Nasaan ang ebidensya mo? Na pinalitan namin ng katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan. Wala siyang ebidensya. Wala siyang maipakita. Wala siyang maipakita. Bakit? Tinanong ko sa official doctrine ng Catholic Church eh. Sa Catechism ng the Catholic Church. Meron ka bang mababasa, letra por letra, na sinabi ng mga sinabi ng mga papa, sinabi ng mga miyembro, na pinalitan namin ng katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan? Wala. Wala siyang mabasa. Sinungaling pala itong tao ito. Ngayon, mamaya na natin gibain yung bang binasa niya sa 25 sa istang Exodo at napakadaming talata na out of context gaya ng nasa 1.25 ng Roma. Ngayon, moderator, i-wave na natin para gusto kong tinatanong na ako dahil yun ang tungkulin ng isang Kristiyano sa 3:15 ng unang Pedro. Salamat mga kapatid. Okay. Ingatan ang aking Diyos. So, cross-examination tayo. Ready na? Handa ka na ba, Gladiator? Gladiator. Gladiator, hello po. Palakihan ako, ready na ako. Okay. Okay. Ready ka na ba? Pakipalakihan ako. Okay na. Yung isa, yung malaki pa na isa, yung pahaba. Yan. Sa ipinapakita ko sa iyo tungkol sa ribulto na sinasabi mo kay kapatid na Felix Manalo, nakalagay ba rito ang larawan ay dapat sambahin? Yes or no? No! Bakit? Dahil hindi nyo aaminin yan. Pero sa sinabi mo kanina, ang pag-aalay ng bulaklak ay bahagi sa pagsamba, inaamin nyo na. Dahil ayon mo sa pasugo ninyo, nag-alay kayo ng bulaklak. Ano ka, Robin? Next question. Ipitin mo ko. Mang-ipit ka. Sa makatwid. Next question. Yung sinasabi Next mo, question. eto na, nagne-next question ako. Sa makatwid, nang itinanong ko sa'yo na ang nakalagay ba rito ay sinasamba namin ng ribulto ng kapatid na Felix Manalo. Ano sagot mo? Yes or no? Ayon dyan, no. Pero ayon mismo sa pahayag mo, sakit lang, moderator, sasagot ako. Ayon mismo sa pahayag mo na ang pag-alay ng bulaklak ay uri ng pagsamba. Ngayon, kung ang pag-aalay ng bulaklak ay bahagi ng pagsamba, edi sumasamba kayo dahil nag-alay kayo ng bulaklak. Ano ka? Next question. Wala ka bang pang-ipit yan? Next question. Ang mga ribulto ba ninyo, ipinoprosesyon ninyo, niluluhuran at pinapahiran ng panyo para gumaling sa karamdaman? Yes or no? Yes, dahil ginagaya namin yung kautusan na ipinatuloy ni Kristo sa 5:17 ng Mateo, na kautusan sa mga propeta, at isa doon, 7:6 ng Josue, yung pagpapatirpa sa isang banal na larawan gaya ng kabanantipan, at yung nakalagay sa kabanantipan, 9:5 ng Hebreo, may ribulto. Tanong, ipinrosesyon ba sa 6 ng Josue? Binuhat ni Josue ang kabanantipan at inilisik sa bayan. Yan ang ipinapatuloy namin. Next question. Next question. Sa makatwid, nung meron kayong mga niluhurang mga larawan, meron ba kayong mga larawang niluluhuran? Yes or no?
Yes, dahil hindi lahat ng pagluhod ay pagsamba. Bakit? Dahil ang definition rin, o isa sa definition ng Biblia sa pagluhod ay pagrespeto, gaya ng ginawa ni Propeta Josue sa larawang kinanyuan, sa 7:6 ng Josue, na ipinatuloy ni Kristo, sa 5:17 ng Mateo, na ipinapatuloy ng simbahang itinatag ni Kristo. Katunayan, yung mga early Christian churches, merong mga larawan. Parang kayo, Next tinan nyo, larawan ni question. Manalo, oh. Next question. Next question. Naman, hindi mo na iigiba ang... Hindi mo Mr. Moderator, yung nagsa-side argumento comment. namin. Tapos na yung sagot niya, nagsa-side comment pa rin. Okay, kalma na Jared, kalma na. Okay, go Gladiator, glow. Okay. Ang sabi sa Exodo 20, ang talatay 5, huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila. Yun bang ginawa niyong paglukod, paglilingkod o hindi paglilingkod? Yes or no, paglilingkod o hindi paglilingkod? No, dahil ang tinutukoy sa 25 sa islang Exodo, Pesel, mga Diyos-Diyosan sa Israel. Hindi naman Diyos-Diyosan ito, dahil ang definition ng Diyos-Diyosan, 8:4 ng unang Korinto, larawan ng mga bagay na hindi totoo. Si Arkanghel Miguel, totoo. Si Maria, totoo. Si Santo Benedicto, totoo. Ba't kami nagpapatira pa? Gaya ng ginawa ni Josue sa banal na bagay, sa 7:6 ng Josue, na kaban ng tipan. At yung kaban ng tipan, 9:5 ng Hebreo, may larawang inanyuan. Next question. Yes. Next question. Ipit ka Kapag naman. ang Santo... Mangipit ka. Okay na, Jared. Okay na. Hindi na ako nagtatanong. Kapag ang Santo Niño ba o Ribulto ay nakahubad, binibihisan nyo o hindi nyo binibihisan? Aba, binibihisan sa kaisan. Bakit? 14:40 ng unang Korinto, gawin ninyong may karapatan at may kaisan. Tanong, may kaisan ba nun? 19:21 ng Isayas, in Hebrew, mezabe. Pag sinabing mezabe, inaayusan talaga yon dahil banal na santuaryo ng Diyos yon na ipinatuloy ni Kristo sa 5:17 ng Mateo. Katunayan, according sa history, yung mga early Christian churches, merong larawan. Kayo wala. Ano ka? Next question. Sa makatwid, ano ang tama mong sagot? Pinaglilingkuran o hindi pinaglilingkuran ang mga ribulto? Hindi pinaglilingkuran. Dahil ang dapat paglingkuran ayon sa pasyon, ang poong Diyos nga lamang ang siyang dapat paglingkuran. Ano ka ba naman, no? Next question. Okay, next question. Kayo ba sa inyong misa, lumuluhod ba kayo sa harap ng ribulto o mga larawan? Yes or no? Yes, hindi upang sambain, kundi upang respetuhin, gaya ng ginawa ni Josue sa 7:6 ng Josue na pinatuloy ni Kristo sa 5:17 ng Mateo, na yun ay pinapatuloy ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Kayo hindi. Next question. Yung paghalik sa mga larawan, paglilingkod o hindi paglilingkod? Hindi. Bakit? According sa tradition, 2:15 of 2 Thessalonians, wala ka nang pakialam doon. Next question. Nabasa mo ba ang inyong katisismo? Yes or no? Nabasa ko. At yung ilalagay mo, yung katisismo, pahina 82 ng Manila. Ngayon, quotes niyan. Next question. Kung Pumihira ka nabasa ng- mo ang inyong katisismo, ano ang nilalaman ng katisismo na pahina? Teka lang 82. Teka lang, relax ka lang. 82. Ano ang nilalaman ng katisismo na 272 at 273? Aba, ewan ko, hindi naman yan yung nilatag ko eh. Ang itanong Okay. mo, yung nilatag ko, cause I am Next under question. cross-examination. Okay na ako, Jared, Next kung ayaw mo question. sagutin. Nang ipit ka. Ipitin mo Objection ako. na lang ako, moderator. Objection. Mr. Moderator, objection ako. Oo nga, go ahead. Nagtanong ako kung alam niya at nabasa niya yung katisismo. Pero, nung nagtanong ako ng nilalaman ng katisismo, ang sagot niya, ewan ko sa'yo. Kaya nagni-next question ako. Matatalino naman yung mga tao eh. Kaya hindi siya dapat sumagot. Yung salitang ewan ko sa'yo, nag-next question ako. Okay? So, sunod na tanong. Sunod na tanong, Jared. Ready ka pa ba? Mangipit ka naman. Next question. Hindi, ang debate naman, alam na ng mga tao yung ipitan Next question na. I am under cross-examination. Next Ang- question, Jared. Ang kaputol na kahoy nito ay ginagawang panggatong. Tanong, meron ba kayong rebulto na yari sa kahoy? Meron o wala?
Meron, hindi nga lang kahoy, ginto pa dahil yun ang utos ng Diyos. 3 Gs ng ikalawang kronika, sa kabanal-banalang bahay, gumawa ka ng larawan, ibalot mo sa ginto. Meron pang ang ginto eh. Ano ka? Sa inyo, tanso lang, mumurahin. Next question. Ulit ang tanong, ang kaputol na kahoy nito, sabi mo meron kayo, ay ginagawang panggatong, ang kaputol naman ay ginagawang Diyos-Diyosan. Tanggap mo yung kahoy na ginawang rebulto batay sa talata, Diyos-Diyosan o hindi? Diyos-Diyosan dyan sa talata na yan dahil wala Yan, namang thank kaputol you. yan. Ito, sasagot Thank ako, you, moderator. thank you. Sasagot ako, moderator. Yung mga rebulto ng Iglesia Katolika Huli. Apostolika Romana, hindi sinasamba. Bakit? Dahil pag lumuhod tayo doon, 7:6 ng Josue, paggalang yun, gaya ng ginawa ni Propeta Josue, yung 44:15 ng Isayas, Mezabe, Pisel ang Next question, Jared. Wala na. Dahil- Ito na yung cross-examination Next question. part. Tapos na. Mag-focus na Usap. tayo sa Agad. battle round. Sayang. Okay, mute all. Okay, ready na? Ka, mang-ipit ka. Okay. Mute muna tayo, mute muna. Ilang minutes ba yung rebuttal round nyo? 10 minutes din ba? 7 lang at 7 ako'y may minutes lakad. Sige. Edit ko lang muna. Okay. Okay na ako? Oh, wait lang. Wait lang. Hintayin natin yung timer. Okay, ready? Sino ba Si Gladiator. Si Gladiator. Alam nyo, hindi mo naman kailangan magsisisigaw na ganyan na para bang ikaw ay inaalihan ng masamang espiritu, Jared. Malinaw ang tanong ko rito. Sinasamba ba namin ang rebulto ng kapatid na Felix Manalo? 2 beses mo sinagot, walang kagatol-gatol. No! Diba, maliwanag ang sinabi mo na no. Sa makatwid, debunk na yung argumento mo na sinasamba namin ang kapatid na Felix Manalo. Ano pa sabi mo sa Isayas 44:15? Meron kayong rebulto yari sa kahoy. Sumunod na tanong, ang haba pa nga ng sagot mo, sige lang, pinagbigyan kita. Pagkatapos, sinabi ko, ginagawa ba niyong panggatong ang kaputol na kahoy? Ito ba'y Diyos-Diyosan? Ang sagot mo, yes! Patunayan mo ngayon yung mga ginagawa niyong rebulto na gawa sa kahoy, yung kaputol hindi ipinanggagatong. Hanggang ang kaputol na kahoy na ginawa niyong rebulto ipinanggagatong, maliwanag na Diyos-Diyosan yun, Jared. Ikaw na rin ang nagsabi, Diyos-Diyosan yun. Bakit ipinagtatanggol mo ang Diyos-Diyosan na sinasamba ng mga Katoliko? Nagtanong ako, yun bang rebultong nakahubad, binibihisan ninyo? Yes. Nagtanong ako, paggalang pa rin ba yun o paglilingkod? Ang sagot mo, paglilingkod, Jared. Sa makatwid, sa Exodo 23, 4 hanggang 5, huwag kang magkakaroon ng ibang Ay, Diyos wait sa lang. May harap ko. objection pa sa Wait lang. lahat. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Wait lang. Huwag kang gagawa para sa'yo ng Teka lang. larawang inanyuan. Yung objection, paggawa Objection. ng larawan. Gladiator, bro, Gladiator. Wait lang, Jared. Walang objection pa lahat. Ano ba yan? Ba't nag-o-objection si Jared? Wait lang. Marunong ba yan? Wait lang. Wala kasi kung sinabi na ang pagbibihis ay pinaglilingkuran ang larawan. Sinungaling. Di, mamaya mo na lang sagutin. Okay. Ipakita mo na lang, Jared. Huwag kang iyak ng iyak. Oh, wait lang. Huwag kang Sige. iyak ng iyak. Tuloy Gladiator ha. Maliwanag po eh. Yun po Ilista bang ko lang, bihisan mo? O, lalong nahahayag yung pagkamainit ni Jared, ano? Hindi daw po pinaglilingkuran. Oh, come on, Jared. Ibig sabihin, pababayaan mong nakahubad ang isang santo? Hindi ba pinapalitan nyo ng damit? Hindi ba iyon ang binibihisan po ninyo para iprosesyon? Jared, maghulis dili ka naman sa mga isinasagot mo. Dahil kung ang pag-uusapan, yung pagsagot ng pari mo, maliwanag, Jared, pakinggan mo yung sagot ng pari mo, ha? Tungkol sa rebulto. Siguro, mga kababayan, hindi na po ako ang sasagot. Intayin natin yung paliwanag ng pari. Pakinggan nyo mabuti, pari mo, Jared. Pari mo, uy, makinig ka, Jared. Ba't ayaw mo mag-open cam? Ngayon ka mag-open cam, Jared. Ng ibang sekta. Oh, kayo mga Katoliko, samba kayo ng samba sa mga kahoy, mga Diyos-Diyosan.
Nilalakad nyo pa sa prosesyon kapag kamahal na araw yung mga karosa ninyo. O ikaw naman, sabihin mo, respeto na lang. Di ba wala kang Mag-open cam ka, oy! Mag-open cam ka! maisagot eh. Totoo naman, ba't hindi tayo malalim sa pananampalataya natin, tamad tayong mag-aral? Pero ako naman sa inyo, madali naman lumusot sa ganun tanong. Pag tinanong Lulusot daw sa tanong. Paano lulusot si Jared? Paano lulusot? sa inyo, ba't ba yung mga imahe ninyo, pinuprosesyon pa ninyo? Sabihin lang ninyo, kung nakakalakad yun, ba't ba namin hihilahin pa yan? Narinig nyo ang argumento ng pare? Di ba ginamit ni Jared yon? Walang mata, may mata, hindi nakakakita. Walang pa, hindi nakakalakad. Kaya ipinurosisyon ninyo. Yun, Jared. Alam mo, ang isa sa malaking problema, eto, tingnan nyo kung magkano halaga nito. Hindi naman yan Magkano ang halaga? 9,750. Yari sa marmol. Gusto nyo pa yari sa kahoy? Yung natira sa kahoy na yon, ipinanggatong yun, Jared. Kaya hanggang kayo ay may ribulto at sa mga simbahan ninyo ay may mga ribulto, kayo talaga ang tinutukoy sa Roma 1:25, pinalitan ang katotohanan ng kasinungalingan. Ano tanong mo? Meron ka bang maipapakita na ang simbahang Katoliko pinalitan yung katotohanan ng karunungan ng kasinungalingan yung Meron. Ito, Jared, makinig ka. Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan. Ano yung totoo? Maglingkod sa lumalang. Ano pinaglingkuran nyo? Nilalang. Kaya, yung totoo, naging sinungaling sa inyo. Yung sinungaling, yun ang totoo sa inyo. Maliwanag ang sabi ng Biblia, huwag kang gagawa ng larawang inanyuan, huwag kang gagawa ng ibang Diyos. Bakit? Sapagkat akong Diyos ay mapanibughuin. Kaya nga galit na galit ang Diyos sa mga relihiyong may mga ribulto. Alam mo ba ang mga ribultong yan, Jared? Kapag yan ay nabasag, nakakahiya, ni hindi man lang maipagtanggol ng isang ribulto nyo yung sanyang sarili. Hindi ba, Jared? Marami ng pangyayaring naganap sa Iglesia Katolika, Apostolika Romana na nalaglag ang mga ribulto. Ano ang ginawa ni Melchor Manalili, ni Gitamundok, ni Talibong doon sa mga ribulto po ninyo? Hindi ba pinagbabasag? Hindi ba lahat ng ito ay kahayagan lamang na ang mga ribulto ninyo na pinagbabasag ay walang kapangyarihan? Ang lahat ng ito ay pagsalungat ninyo sa kalooban ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Maliwanag naman, Jared. Ang ibang piraso ng kahoy, ginawang panggatong. Sabihin mo sa akin na hindi ginawang panggatong yung mga ribulto. Sabihin mo sa akin. Di ba? Lahat ng yan pwedeng ipanggatong. Alam mo, ayoko kitang masyadong masaktan kung may ipapakita pa akong mga video presentation. Sinabi na ng pari mo, Jared. Pari mo na may sabi. Maliwanag na maliwanag. Ano sabi ng pari mo, Jared? Ano sabi ng pari mo? Pakinggan mo. Ng ibang sekta. Kayo mga Katoliko, samba kayo ng samba sa mga kahoy, mga Diyos-Diyosan. Nilalakad nyo pa sa prosesyon kapag kamahal na araw yung mga karosa ninyo. O ikaw naman, sabihin mo, respeto na lang. Di ba wala kang maisagot eh? Totoo naman, ba't hindi tayo malalim sa pananampalataya natin, tamad tayong mag-aral? Pero ako naman sa inyo, madali naman lumusot sa ganun tanong. Pag tinanong sa inyo, ba't ba yung mga imahe ninyo, pinuprosesyon pa ninyo? Sabihin lang ninyo, kung nakakalakad yun, ba't ba namin hihilahin pa yan? Tatanungin. Kita niyo? Maliwanag po, katanggol-tanggol ng Catholic Faith Defender, madali lang pala ang sagot. Hindi Timer. kayo nag-aral. Time na. Okay, mute na gladiator. Cross-examination na ni Jared. Ready ka na ba, Gladiator? Nasaan na si Gladiator? Andito naman ako, Brad. Andito lang ako, Wala Brad. ka naman, oh. Yeah, okay na ba? Time na ba, moderador? Okay. Open cam ka, Jared. Open cam. Sige, sige. Naglalag ako, bro. Mahina, aral mo. Pambihira ka naman, oh. Makikilala, 7-7 naman sa turo. Pambihira ka naman, hindi sa open cam.
Eh, naglalag ako, hindi yung aral, yung lag. Dahil wala namang aral ng Iglesia Katolika tungkol sa lag. O out of context ka na naman dyan. Ready? Ready na ha? Cross-examination starts in 3, 2, 1. Tinatanggap mo ba ayon sa 25:6 ng Exodo na huwag kang gagawa ng larawang inanyuan? Yes or no? Tinatanggap ko, huwag kang gagawa. Eh, gumawa kayo. Ang ginawa nyo, pinaglingkuran, niluhod, pinunasan ng panyo, pinurosisyon, pinagmalandakan. Yun ang pinuri ninyo, yun ang inaliluya ninyo. Kaya nga mali kayo, Jared. Tigil nyo na yan. Sa demonyo yung ganyan, Jared. Mali Okay. yun. Ngayon sa demonyo, ano ang Hebrew interlineal ng 25:6 ng Exodo? Wala O akong ang nilatag na context? Hebrew. Next Objection, question. moderator. Objection. Go ahead. You are under cross-examination. This is rebuttal stage. Ang karapatan mo... Mr. Moderator, wala akong nilatag na Hebrew. Wait, saglit Hindi lang. ako expert sa Hebrew. Huwag kang iiyak. Okay. Tuloy lang, Jared. Tuloy lang po tayo. Ang tanong ko sa kanya, ano ang Hebrew context ng 25 verse 6 of Exodus? Mezabe o Pesel? Next question, Mr. Moderator. Next question tayo. Next question. Question. Ngayon, tinatanggap mo ba sa ayon sa 25:6 ng Exodo na huwag kang gagawa ng larawang inanyuan? Yes or no? Tinatanggap mo? Tinatanggap ko nga na mali kayo. Ang sabi, wag. Ang ginawa ninyo naman, pakilakihan ako, hindi yung timer, gumawa kayo. Regardless kung Greek o Hebrew, ang pinatutunayan ko sa ating paksa, lumuhod kayo, naglingkod kayo. Kanina mo pa dinibang ang inyong tindig, Next bagsak question. na bagsak ang Next argumento question. mo. Okay. Next question tayo, Jared, Gladiator. Next question. Ayon. Kung ayon pala sa'yo, ang paggawa ng larawang inanyuan ay kasalanan at hindi mo alam ang Hebrew context ng 25 verse 6 of Exodus, ayon sa 3 ng ikalawang kronika, gumawa ka ng larawang inanyuan sa kabanal-banalang templo. Tanong, sinong nag-uutos nun? Si Satanas o ang Diyos? ang Diyos ang nag-utos Ayun! noon. Salamat. Pero hindi pinasamba yung mga larawan gaya ng ginawa ninyong paglilingkod. Hallelujah sa mga larawan. Mali Okay. yun, Jared. Ang sabi ng pari mo, kung nakakalakad ba yun, hindi na natin ipoprosesyon yun. Mali nga kayo, Jared. Palusot mo lang yan. Next question. Next question. Sunod na tanong. Ayon sa 25:6 ng Exodo, huwag kang gagawa ng larawang inanyuan na anumang kawangi sa itaas sa langit, sa itaas sa lupa, o sa tubig sa ilalim ng lupa. Ngayon, yung ginawa ng Diyos o yung pinigawa ng Diyos sa 3 ng ikalawang kronika, larawan ba ng nasa itaas sa langit yon o nasa ibaba sa lupa? Regardless kung anumang larawan Objection, yun, hindi moderator. pinasamba Objection. yun. Jared. Okay, objection Mali. pa tayo. Wait lang. Go. Objection, moderator. Ang tanong ko sa kanya, categorical. Ang tanong ko sa kanya ay sa 25:6 ng Exodo, yung pinagagawang larawan, mga larawang nasa langit, sa itaas, nasa lupa, sa ibaba, nasa tubig, sa ilalim ng lupa. Tanong, yung nasa 3 ng ikalawang kronika at sa kabanal-banalang bahay ay gumawa ka ng larawan. Tanong, anong larawan ang pinagawa ng Diyos? Meron bang mata na hindi nakakakita? May ilong na hindi nakakaamoy? Yes or no? No, larawan ng mga kerubin ang tinutukoy na sinasamba nyo, pinaglilingkuran ninyo yung mga rebulto. Yan ang topic natin dito, Jared. Rebulto. Hey, Ano okay. sabi na, may oras pa ako. Ano sabi ng pari ninyo, Jared? Ano sabi? Pag tinanong sa inyo, ba't ba yung mga imahe ninyo, pinuprosesyon pa ninyo? Sabihin lang ninyo, kung nakakalakad yun, ba't ba namin hihilahin pa yan? Oh, kita mo na. Alam mo na yon. Next question. Okay, next question. Ngayon, sabi mo kanina, 3 ng ikalawang kronika at sa 25:6 ng Exodo yung Objection, moderator. Objection, moderator. Counter objection. Okay, Gladiator, go ahead. Opo, wala po akong inilatag na kronika. Tingnan nyo po yung premise niya. Ang sabi mo sa kronika, wala po akong nilalatag na Counter objection, kronika. moderator. Teka muna, hindi pa ako tapos, Jared. Huwag kang iiyak. Huwag kang iiyak. Ay, hindi, inaayos ko lang, Jared, na hindi pa ako tapos. Puntahan na. Nagbabag-in ka na. Puntahan na. Patapusin mo ako, Jared, ha?
Ihihelin na Mr. kita. Moderator, napansin niyo po yung tanong niya. Ang sabi ko raw sa ikalawang kronika, Mr. Moderator, wala po kong nilatag na kronika. Sa kanyang premise, mali po ang kanyang premise, Mr. Moderator. Okay, pagbigyan na natin. Okay. Mr. Moderator, yung kanyang side comment na pagbigyan, talaga pong hindi ko nilatag ikalawang kronika. Siya lang po nagsabi nun. Kaya hindi po dapat pagbigyan, katotohanan po yung sinabi ko. Okay. Okay, ngayon sabi mo kanina, sa 25:6 ng Exodo, huwag kang magpapatira pa sa isang larawang inanyuan. Tanong, yung pinagawa ng Diyos na larawang inanyuan sa 3:10 ng ikalawang kronika at sa 7:6 ng Josue, tanong, saan nagpatira pa si Josue? Sa tapat ng Kaba ng Tipan o sa tapat ng Rebulto ni Manalo? Categorical. Mr. Moderator, Objection, objection. moderator. Gladiator, sige, tuloy. Gladiator mo na. Ang kanya pong tanong na pinagpipilian ay may Rebulto ni Manalo. Hindi po namin topic po yung Rebulto ni Manalo. Kung gusto niya po nung topic na yan po ay pwede po na ibang paksa. Pero ang pinag-uusapan natin dito, Rebulto po ng simbahang Katoliko. Pero kaya ko pong sagutin, kung hindi nyo pagbibigyan, wala namang problema. Tinutuwid lang natin yung maling paraan po ni Jared. Okay, pagbigyan na naman ulit natin, moderator. Ang dami ng hindi nasagot na tanong. Next Ay, question. Mr. Moderator, paki-correct po at hindi po dapat mag-side comment. Okay, Jared, please avoid side comment pa tayo, ha? Okay, Okay. sige po. Okay, next question tayo. Ngayon, ang tanong. Ayon sa 25:6 ng Exodo, hindi kita tatantanan dyan, Robin. Huwag kang magpapatira pa sa kanila, ni sasamba sa kanila. Ngayon, yung sa 3:10 ng ikalawang kronika na sa kabanal-banalang bahay gumawa ka ng larawan, yung larawan na pinagawa ng Diyos, sinamba ba? Yes or no? Hindi sinamba yon. Ang sinamba, yung ating Panginoong Diyos. Sa kabanal-banalang bahay, gumawa siya ng 2 kirubin na gawang nilarawan at binalot ng ginto. Pero pagdating sa 12 at 13, ang sinamba ay ang Diyos. Hindi naman ang kirubin eh. Kaya nga mali kayo sa paggamit ng pagsamba sa mga rebulto. Next Isang question. pag-isot Next lamang question. ninyo. Di pa Question ako tayo. di pa tapos. May Next oras question. pa. Wala na. Wala na po, wala na. Ni-start ko na Next nga. question. Therefore, tinatanggap mo sa 7:6 ng Josue. Nung niluhuran ni Propeta Josue ang Kaba ng Tipan at nakapaloob sa Kaba ng Tipan sa 9:5 ng Hebreo may larawan, hindi niya sinasamba na yun ay ginagawa ng Katoliko? Yes or no? Categorical. Yes, yung Ayun, ginagawa salamat. niyong pagsamba, Jared, doon sa mga rebulto, yan ang mali. Yung ginawa nila na gumawa ng kerubin at rebulto, sa Diyos pa rin sumasamba yon. Pero ang ginawa ninyo, ipinurosisyon ninyo, niluhuran, sinamba yung mga rebulto, yun nga yung mali eh. Hindi mo Next ba question, matanggap next yun? question. Palusot ka pa ng Question. palusot. Next question po tayo. Ngayon, ang pagpuprosisyon, anong ginagawa sa pagpuprosisyon? Binubuhat ba ang rebulto at yun ay pagsamba para sa iyo? Yes or no? Yes, pagsamba yung binubuhat ninyo eh. Di ba? Binubuhat ninyo yon, sinasamba ninyo yon. At yung kay Josue kanina, sinaway sila ng Diyos doon. Ang dapat sambahin ay ang Diyos. Kaya dapat sawayin din kayong mga Katoliko. Mali kayo, brother. Question. Okay, ngayon, sa 6:6 ng Josue, binuhat nila Josue ang Kaba ng Panginoon. Tanong, sumasamba ba si Josue sa Kaba ng Panginoon? Yes or no? Hindi sila Objection, sumasamba moderator. sumagot ako. Objection nga, moderator. Okay, go ahead, Jared. Ang tanong ko sa kanya, yes or no, categorical. Kaya kaaway ka ni Cristo, 5:37 ng Mr. Moderator, objection. Oo, hindi. Ang humigit dito ay sama-sama kagaya mo. Okay, go, Gladiator. Sige. Oo, sumagot po ako ng hindi. Kung yun ay no ang katumbas po nun. Kaya sumagot po ako ng hindi. No.
ang gusto po ata po ni Jared ay kailangan no, sasagot po ako ng no. No, Jared, no. No, hindi. Kasi yung no, hindi yun. Sinaway ni Josue yung mga sumamba sa mga larawan, Jared. Yung no lang at hindi mo pa matanggap, gagamit ka pa ng talata. Kailangan pa bang gumamit ng talata sa no, sa hindi, Jared? Okay, next question. Ang Next saya, question tayo. nakakaintindi ka ng buo. Ngayong sinabi mong hindi sinasamba at sinabi mo ang pagbubuhat ng larawan ay pagsamba, bakit mismong si Josue sa sais-sais ng Josue, siya mismo ang nag-utos na buhatin ng kaba ng Panginoon? Tanong, sino ang tama sa inyo? Ikaw o si Josue? Categorical. Tama kaming dalawa ni Josue. Objection, Si Josue moderator. at ako ay tama. Objection, moderator. Mali lang ang iyong pagkaunawa. Objection, moderator. Kasi kaya binubuhat, ililipat Objection, na huwag nga ka ng munang lugar maingay, eh. nag-o-object ako. Objection, ganon? okay. Wait lang. Ano Matuto pa ka ba? na disiplina, yan ang turo sa inyo ni Manalo. Okay na. Kalma. Okay. Oh, go ahead, Jared. Sabi niya kanina, silang dalawa ang tama. Ang tanong ko sa kanya, categorical. Ibig sabihin ng categorical, mamili ka doon sa tanong ko because you're under cross-examination. Tanong, sino ang tama sa inyo ni Josue? Dahil sabi mo, pagsamba ang pagbubuhat sa ribulto. Ngayong ang binuhat nila Josue sa isa-isa ng Josue, 9:5 ng Hebreo, may ribulto. Tanong, sino ang tama sa inyo ni Josue? Ikaw na ayaw magbuhat o si Josue na nagbuhat na siyang sugo ng Diyos? Categorical. Objection, moderator. Go Counter. ahead. Ang Go ahead. akin pong unang sagot ay si Josue. At sinundan ko at ako. Kaya kung hindi niya tanggap yung sagot ko, Mr. Moderator, patapusin niya yung oras ko. Kasi nasagot ko ng categorical Josue at ako. Bakit? Mali kasi ang pagkaunawa mo. Sinaway sila ni Josue. Ang sabi sa Josue, 7 Gs, sinabi ng Panginoon kay Josue, bumangon ka, bakit ka nagpatira pa ng ganito? Sinaway sila ng Diyos, sinaway sila ng Diyos. Kaya mali ka, Jared, dapat sawayin din ng Katoliko. Bakit kayo nagpapatira pa sa mga ribulto? Pambihira namang aral yan, Jared. Next. Mali kayo. Sunod na tanong. Question. Ngayon, ang sabi mo kanina, sinaway ng Diyos si Josue. Tanong. Dito sa isa nyong picture ng inyo mismong pagsamba. Ito, papakita ko sa inyo. Dapat rin ba kayo sawayin dahil nananalangin ang mga ministro ninyong nakaluhod sa tapat ni Eduardo Manalo habang nananalangin? Tanong, dapat rin ba kayong sawayin? Yes or no? Hindi. Hindi kami dapat sawayin sa ordinasyon. Sapagkat ang ordinasyon na pinakita mo, yan ay pagbibigay ng iba yung gampanin sa nagiging ministro. Take note, meron din kayong ordinasyon, Mr. Jared, kaya ang mga larawang yan ay hindi angkop gamitin sa paksa tungkol sa ribulto. Next question. Tanong. Okay. Wala time stop Wala na. na time? Time's up na. Time's up na tayo. Sayang. 2 seconds na lang 2 seconds na lang. Oh, sige, sayang. Okay, so, Ay. paano ba? Rebuttal round na. Rebuttal. Okay, rebuttal. Ni Jared. Rebuttal, okay. Ready? Rebuttal round, Jared? Ready? 3, 2, 1, go. Ngayon mga kapatid, nakikita natin ang pagkaipit neto ni Robin De La Rosa sa ating mga tanong. Ngayon, masama pag gumawa ng larawang inanyuan? Ang Diyos nga mismo nag-utos Yung sinasabi sa 25:6 ng Exodo in Hebrew na hindi niya nasagot ay pesel. At ang ibig sabihin ng pesel, mga Diyos-Diyosan sa Israel. At ang definition ng Diyos-Diyosan, ayon sa Biblia, sa 8:4 ng unang Korinto, mga larawan ng mga bagay na hindi totoo. Si Arkanghel Miguel, totoo Si Kristo, totoo hindi sila Diyos-Diyosan. Ngayon, bakit meron tayong larawan? Dahil inutos ng Diyos sa 3 ng 2 Kronika. At saka banal-banalang bahay ay umukit ka ng larawan. Sa 6:29 ng unang hari. At inukitan niya ang lahat ng panig ng bahay na mga inukit na larawan. Ngayon, parang magkakaroon ng kontradiksyon. Kala ko ba wag gagawa, sabi ng Diyos. Ba't ang Diyos mismo nagpagawa?
Dahil dalawa ang rebulto na tinutukoy sa Biblia. Isang pwede, isang bawal. Isang bawal, isang pwede. At yung pwede, yun ang nasa 19:21 ng Isaias na Mesabe. At kahit kailan, ayon sa aral ng Katoliko sa Catechism of the Catholic Church, hindi namin sinamba. Katunayan, dito sa isang aklat Katoliko, mga kapatid, sa ating official doctrine, dito sa Our Catholic Faith, page 20, nakalagay ay, we do not worship saints. We only honor them as the special friends and servants. We worship God alone. Ano ba ibig sabihin ng we worship God alone? Eh di sinasamba namin ng Diyos. Ibang usapan na yan. Yan ang tutulan mo ngayon. Yung nasa Our Catholic Faith, page 220, na ano? We do not worship saint. Dahil sino bang sinasamba natin? 4:24 ng 1, ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat sambahin sa Espiritu at katotohanan. Kaya ang ating sinasamba, ang Diyos sa pamagitan ng Espiritu at katotohanan. Dahil wala naman sa aral ng Iglesia Katolika na ang rebulto ay sinasamba sa rebulto at katotohanan at ang Diyos ay sinasamba sa rebulto at katotohanan. Kaya tayo nagpapatira pa, hindi para sumamba, kundi upang respetuhin ang mga banal na bagay na iniuutos ng Diyos. Gaya ng ginawa ni Propeta Josue sa 7:6 ng Josue, at siya'y nagpatira pa at hinapak ni Josue kanyang damit at nagpatira pa sa kaban ng Panginoon. At ang nakapaloob dun sa kaban ng Panginoon, sa 9:5 ng Hebreo, may larawan. Ano ba ibig sabihin ng larawan? May matang hindi nakakakita, may ilong na hindi nakakaamoy, may bibig na hindi nakakapagsalita. Kung ang definition para sa mga INC at mga protestante ng Diyos-Diyosan ay may matang hindi nakakakita, may ilong na hindi nakakaamoy, may bibig na hindi nakakapagsalita, ibig sabihin pala, ang Diyos umuutos na gumawa ng Diyos-Diyosan. Dahil yun yung definition sa kanila ng Diyos-Diyosan eh. Kaya yung tinutukoy doon in Hebrew interlinear ay Pesel. Mga Diyos-Diyosan sa Israel. Iba ang Mesabe sa Pesel. Ang Mesabe, yung mga sacred images na nakalagay sa santuario o banal na altar ng Diyos sa 19:21 ng Isaias. Ngayon, sinamba ba ang Katoliko? Hindi sinamba. Hindi sinamba. Ngayon, yung binasa niya sa Isaias na ang mga ang kahoy ay ginagawang Diyos-Diyosan, iba naman ang tinutukoy nun eh. Hindi naman Iglesia Katolika tinutukoy dun eh. Ang tinutukoy dun, yung mga pagano sa Israel na gumagawa ng mga rebulto na Diyos-Diyosan. At yun ang sinasabing Pesel sa 25:6 of Exodus. O hindi mo nga yung nagiba ito. Yan ang gibain mo. Hindi mo maigiba. Kanina pa ako nagtatanong, hindi mo naman masagot. Edi hindi ka totoong Kristiyano at kamangmangan palang pinagtuturo mo sa mga miyembro mo. At yung kamangmangan, 24:9 ng Kawikaan, kasalanan. Ngayon, naipit niya ba ako? Hindi niya ako naipit. Naipit ba siya? Unang tanong ko pa lang, naipit na siya. Paano naipit? Ano ang Hebrew context sa 25:6 of Exodus? Hindi niya nasagot. Bakit? Objection, moderator. Hindi ko nilatag yan. Nilatag mo nga ano ka. Tinatanong ko lang sa'yo kung anong konteksto niyan. Ngayon, napatunayan ba natin na hindi natin sinasamba? Hindi. Dahil ayon sa Our Catholic Faith, page 220, we do not worship the saints. Hindi natin sinasamba. Hindi natin sinasamba. Dahil ang sinasamba natin, yung Diyos sa Espiritu at katotohanan sa 4:24 ng 1. Ngayon, sabi niya kanina, argumento ko daw ito na nasa kanilang pasugo na rebulto ni Manalo. Na ang nakalagay ay nakalagay ba dito na sinasamba o hindi? Sinabi ko hindi. Pero ang opinion mo kanina, ang pag-aali ng bulaklak, bahagi ng pagsamba. Kitang-kita dito sa pasugo ninyo. Basahin natin mga kapatid. Kitang-kita sa pasugo ninyo. Sa pasugo ng June ng 2016, inalayan nyo ng bulaklak. Kaya kahit sabihin mo at magpakita ka ng picture na hindi sinasamba, kung ang definition sa'yo ng pag-aalay ng bulaklak ay pagsamba, edi ikaw na mismo umamin sa doktrina mo, sa argumento mo, na ito'y inyong sinasamba. Yan ang gibain mo ngayon, Robin de la Rosa. Hindi mo maigigiba ito dahil ginawa nyo ne. At sabi ka, wag lulo, dahil ang pagluhod, pagsamba, lumuhod kayo kay Manalo habang nag-oordina. Di sinasamba nyo si Manalo.
Yan ang inyong mali. Bumabalik rin sa inyo kung anong sinasabi ninyo, Robin de la Rosa. At yan ang masakit na katotohanan na kamangmangan ang pinagsasasabi mo. At yung kamangmangan 24:9 ng kawikaan ay kasalanan. Ngayon, napatunayan ba natin na hindi natin sinasamba ang ribulto at pwedeng gumawa ng ribulto? Ang Diyos nga mismo gumawa ng ribulto eh. 3 Gs ng ikalawang kronika, 6:29 ng unang hari, 19:19 hanggang 21 ng Isayas na kung liliwanagin in Hebrew is mesabe. Ngayon, ba't tayo nagpapatira pa? Para ba sambahin? Hindi para sambahin, kundi respetuhin ang banal na bagay gaya ng ginawa ni Josue sa 7:6 ng Josue na ipinatuloy ni Kristo. May mababasa ba? Meron. Hindi nga lang letra por letra. Kung hahanapan mo kung letra por letra, dahil ang pangangasiwa ng mga apostol sa bagong tipan, 3:6 ng ikalawang Korinto, hindi sa titik. Ibig sabihin ng hindi sa titik, hindi letra por letra. Ngayon, meron ba tayong mababasa? Meron. Kaso hindi letra por letra. Okay, times O, sayang. Okay, pwede na magtanong? Wait lang. O, yan na. Okay. Dahil sa nagpakita ka ng ordinasyon na may pagluhod, yun ang ipinipilit mong itanong na yun ay pagsamba. Itong mga pari na ito na lumuhod sa inyong kardinal, sinasamba ba ng lumuhod ang kardinal na nagpatong ng kamay doon sa lumuhod? Sinasamba o hindi sinasamba? Hindi, dahil ang doktrina namin, hindi ang pagluhod ay pagsamba. Dahil maraming definition ng pagluhod ayon sa Biblia. Ito halimbawa, 7:6 ng Josue, nagpatira pa si Josue sa kaba ng tipan para ba sumamba? Hindi, para respetuhin. At yan ang Next ginawa namin. question. Ngayon, sasagot ako, moderator. May Hindi time tapos pa. ang time. Hindi pa tapos ang time. Ngayon, ang aral ninyo, ang pagluhod ay pagsamba, lumuhod kayo kay Manalo, inamin ninyo na sumamba kayo kay Manalo. Next question. Next Maipit ka naman. question. Sa aklat na ito ng katisismo, tinatanggap mo ba ang nakasulat na pagbangon sa banig, lumuhod sa harap ng isang krus? Tanggap mo o hindi mo tanggap? Tanggap ko yan dahil hindi lahat ng pagluhod ay pagsamba. Kaya kami nagpapatira pa sa isang larawan gaya ni Propeta Josue. Sinamba ba ni Josue? Hindi sinamba ni Josue. Nirespeto ni Josue sa 7:6 ng Josue na ipinatuloy ni Kristo sa 5:17 ng Mateo. Next question. Sa makatwid, Maipit ka tanggap naman. mo rin na sumasamba kayo at lumuluhod sa mga larawan? Tanggap mo o hindi mo tanggap? Pabasahin ko ang binasa mo, ang nakalagay diyan. Pagbangon mo sa banig sa pahina 82 ng katikismo yan. Alam kong page yan. Ginagamit ko dati ng protestante yan. Nakalagay, pagbangon mo sa banig ay agad kang manikluhod sa mahal na larawan at mangyari ang mga tanda. Nakalagay, magdasal ng 3 Ama sa Santissima Trinidad. At yan ang sinasamba namin. Hindi ang Okay, larawan. next question. Sa 7 ng Next Apokalipsis question. ng Trinidad. Next question. Yan naman. Next question na, Jared. Yung pananalangin ba sa mga santo, isang uri ng pagsamba o paggalang? Aba, nakalagay dito sa aming doktrina. Objection, Our moderator. Catholic faith, sumasagot ako, Moderator, objection, moderator. walang categorical ang tanong mo, counter objection, moderator. Pagsamba o paggalang, objection muna, pakisagot objection. Okay. Objection. Meron po akong categorical, mukhang na moderator, ayoko mag-side moderator. comment. Ang tanong ko po, pagsamba o paggalang ang pananalangin sa mga santo, categorical po 'yun, Mr. Moderator. Sana po pag sasagot siya, sumagot po ng categorical po. Ito ang counter objection ko, moderator. Ang counter objection ko, hindi niya nilagyan ng categorical. Nung sinagot ka na, tsaka niya nilagyan ng categorical. Ayon sa paano our kapag Catholic faith, i-replay ko po? page Gusto nyo pong i-replay ko 2:20, para malaman we kung do sino yung not nagsisinungaling? worship the saints. Letra por letra, itong gibain mo, hindi mo nagigiba. Next Teka lang po, question. moderator, nawawala na po sa Next kaayusan. Okay, wait lang. Next So, question. next question na lang tayo. Paki-post Okay. muna po yung time. Nakapost naman siya, nakapost. Pwede ko po bang i-replay yung akin pong sinabi? Moderator, Para nang wala sa siyang gayon karapatan malaman po mag-replay. natin kung sino Ang po yung karapatan niya nagsasabi ng magtanong, katotohanan. Hindi mag-replay. Ang karapatan niya magtanong, hindi mag-replay. Yan ang Okay. aking counter objection. So pakiulit nga po yung tanong dun sa yung sagot sa aking tanong, ang pananalangin po ba sa mga ribulto paggalang o pagsamba? Ito ang sagot, moderator.
Ayon sa our Catholic faith, page 220, we do not worship the saints. Ngayon, ang Mr. pananalangin, Moderator, it's a objection tradition, po. apostolic Objection po. tradition, ayon sa Objection po, Thessalonians. Moderator. Objection. Madali lang po naman ang tanong ko, categorical, may paayon-ayon pa po siya. Ang tinatanong ko lang po, yung pananalangin po, halimbawa po, dito po kay Santa Catalina, panalangin mo kami. Ang tanong ko po, yung pananalangin po ba sa mga santo, pagsamba o paggalang? Yes lang. No lang. Ito ang sagot. Yan ay ayon sa apostolic tradition in 2 Thessalonians. No, hindi po yan ang tanong ko, Mr. Moderator. Pagsamba o paggalang, Mr. Moderator? Sana po makasagot po siya ng pagsamba o paggalang. Okay, pakisagot daw po. Go. Moderator, unang-una, trapping question yan. Ayon sa our Catholic faith, page 220, we do not worship the saints. Huwag mo naman ipalamon sa akin yung chismis mo. Ang ipalamon mo sa akin, ito ang gibain mo. Next question, mang ipit ka naman. Next question. Next question na lang, Mr. Moderator. Next question na po tayo. Ayaw sagutin yung categorical ko. Ito sunod na tanong ko. Jared, makinig ka mabuti para hindi ka makinig ka mabuti. Si San Ignacio de la Loyola, nananalangin ba sa kayo sa kanya o hindi? Nananalangin kami gaya ng ginawa nung Haring Nabucodonosor kay Propeta Daniel sa 2:46-47 na Daniel to clarify na ang kanyang Diyos ay Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga hari. At hindi nangangahulugan yun, yan na ang Diyos namin. Bakit? Dahil ayon sa our Catholic page 200, 220, we do not worship the saints. Wala bang bago dyan na tanong? Lumang tugtugin na yan. Next question. Babalikan ko po, moderator, yung tanong ko kanina. Yung pananalangin ba sa mga santo, sa mga santa nila, paggalang pa rin ba o pagsamba? Paggalang o pagsamba? Objection, moderator. Ayoko nang paulit-ulit. Nasagot ko na yan. Bakit? Okay. Ayon sa our Catholic False dilemma yung we fallacy do mo. not Oo, bakit nakikialam yung host? worship the Bakit nakikialam yung host? Dili sinasamba ang mga santos ng Katolikos. Wala kasi sa pagpipilian yung sagot. Ay, di mag-next question siya. Wala pala sa pagpipilian eh. Hindi, Bakit ang kabilang? wait lang mga kapatid. Oy, kalma tayo. Ipit na ba si Jared kaya nakikialam ka? Uy. Kalma lang, okay? So, bilang moderator dito, okay, kasi ay dapat mag-next question na lang Teka nga, tayo, lag ha? kayo sa akin. Ako ba lag sa inyo o kayo lag sa akin? Okay naman po sa akin. Lag kayo sa akin, di ko kayo marinig. Wait lang, palit ang wifi. Sunod na tanong, Jared. Wait lang. Wala pa po yung timer. Paki-wait lang po. Ayan, okay na? Rinig na ako. Sorry, naglalag ako. Okay, next question. Dahil gumamit ka kanina at nagtanong ka ng Hebrew term, kung alam ko ba yung Hebrew term, alam mo ba ang Hebrew term ng kaba ng tipan, Jared? Alam mo o hindi mo alam? Ito hindi ko alam. Dahil ang Yun. binasa ko, Pesel at Mezabe at Meklaet sa sabi is 29 ng unang hari. Yun lang ang alam ko, di naman ako nagmamarunong eh. Dahil Sa 1.27 makatwid. ng unang punto, pinili ng Diyos ang May time pa, kahinaan ng sanglibutan. Ngayon, ipitin mo ko dito, hindi mo nagigiba in our Catholic page 220. We do not worship the saint. Next question. Time's up. Sa makatwid, nung nagtanong ka ng Hebrew at ang sabi ko ay hindi yan ang ating paksa at nagtanong ako sa iyo ng Hebrew term na ang sagot mo'y hindi mo alam. Ano ba ang talagang alam mo tungkol sa Hebrew term ng kaba ng tipan? Alam mo o hindi mo alam? Ito sagot. Total, walang categorical. Unti nga lang. Alam mo, ko Mr. eh. Moderator, objection. Ito, moderator, Objection, counter Mr. objection. Moderator. Okay, objection wala si Gladiator. Go ahead, Meron po Gladiator. akong categorical. Alam mo o hindi mo alam?
Tapos babanggitin niya, Wala hindi siyang raw po yun categorical. Naipit na po ata, Mr. Moderator. Okay, Alam mo o hindi mo alam? Masagot. Objection, moderator, objection. Ay, Jared, objection. Unang-una, hindi niya nilagyan ng categorical sa huli. Ayan na naman tayo, pangalawang beses na nagsisinungaling si Jared, Mr. Moderator. Pagtanggol mo naman ako, moderator. Kanina pa ako categorical ng categorical. Okay. Huwag kang bastos. Huwag kang bastos. Huwag kang bastos. Ito ang gibain mo. Ngayon, sinabi ko bang alam ko lahat? Ang sinabi ko, ang alam ko, Pisel, may sabi, may klait, may sabi. Wala akong sinabi na pati yung kaban ng tipad, idadamay mo sa Greek at Hebrew. Ngayon, ito Okay, ang gibain objection, mo. Mr. Our Moderator. Catholic page, 220. We do not worship the saints na paratang mo na worship. Next question. Kada mo Mr. nakakaipit Moderator, ka. objection muna po. Objection muna din, ano? Wait lang. Objection muna kay Gladiator. Go. Apo, Mr. Moderator, sana hindi sumingit si Jared, ano? Ang tanong ko po may categorical. Kanina po, nagbanggit siya ng Hebrew term tungkol sa larawan. Ngayon, nagtanong naman po ako tungkol sa kabanantipan. 2 beses niya po binabanggit na nagtatanong daw ako ng walang categorical. Mr. Moderator, ang sa akin lang, manindigan ka. Ang akin bang tanong, walang categorical, Mr. Moderator? Meron o wala? Meron. Sige, pakisagot nga po. Okay, pakisagot, Jared. Alam mo ba ang Hebrew term ng kabanantipan? Yes or no? No. Letra por letra, no. Ngayon, wala ka namang sinabi, alam mo o hindi mo alam, categorical. Dapat nilagyan mo, categorical. Matuto kang magtanong, hindi ka marunong magtanong. I am under cross-examination. Dahil ang alam ko lang, Sel, mesame, meklait, feminine graven images. Magtanong ka dun sa sinabi ko. Pambihira ka naman, oh. Ito, letra por letra, oh. We do not worship the Next saints. question. Next question. 120. Next question. Hindi ka Jared, next question. Maaari bang gumawa ng sariling Diyos ang tao? Maaari o hindi maaari? Maaari at isa na nga kayo dun eh. Dahil yung Diyos nyo, Diyos-Diyosan, 4.8 ng Galacia, 8.44 ng 1, at yun ang ama ninyong Diablo. Next question. Mr. Moderator, liliwanagin ko lang yung tanong ko ha. Sagot niya, maaari ha. Maaari bang gumawa ng Diyos ang isang tao? Ang sagot niya ay maaari. Tama ba yung narinig ko, Jared? Tama, gaya nyo. Dahil yung Diyos nyo ay Diyos-Diyosan ayon sa Biblia sa 4.8 ng Galacia, at isa doon, 8.44 ng 1, yung ama ninyong Diablo, dahil mahilig kayong magsinungaling eh. Next question. Okay. Maaari bang gumawa sa Jeremias 16:20? Maaari bang gumawa ng sarili nilang Diyos ang Objection, mga tao? moderator. Sagot, tanong. Objection, Tanong. moderator. Wala pa akong tanong, nag-objection na. Wait lang, objection muna. Go. Wala akong nilatag na Isayas. Ano ka? Ang itanong mo, Mr. yung nilatag Moderator, mo, objection. I am under cross-examination. Objection, Mr. Moderator. Okay, go ahead. Ito po ay pangalawang tindig na at ito po ang nilatag ko kanina, Jeremias 16:20. So ako po ang naglatag nito at second cross na po ito. Kaya ang tanong ko po sa kanya, hindi pa po ako tapos magtanong, nag-o-objection na. Paano siya mag-o-objection, hindi pa ako tapos magtanong? Tsaka hindi po Isayas to, Jeremias, Mr. Moderator. Jeremias. O, ito tanong ko ha. Ito Jeremias, tanong. ang sinabi ko, huwag ka sinungaling. O, yan na naman. Pangatlong pagsisinungaling mo na yan, Brad. Next Ano ka ba question. naman pagpati ka? Tama na. Next question na po tayo. Pambihira to si Jared, nakakaawa. O ito, ang sabi sa Jeremias 16:20, maaari bang gumawa ng sarili nilang Diyos ang mga tao? Ang sagot, hindi. Kanina ang sagot mo'y oo, maaari. Sino ang tama sa inyo ni Propeta Jeremias? Ikaw o si Propeta Jeremias? Aba, si Propeta Jeremias, dahil wala naman ako sinagot na hindi. Ang sinabi ko, ayan pwede na. gaya ninyo. Dahil ang Diyos nyo, 8.44 ng 1, Diyos-Diyosan. Ano ka ba? Huwag kang magsisinungaling. Dami-daming taong nanonood. Ha? Objection, moderator. Objection. Go ahead. Objection. Go. Wala naman ako sinabing hindi. Ang tinatanong ko, pwede. Dahil ayon sa 16:20 ng Jeremias, maaari bang gumawa ang sarili nilang Diyos, ang mga tao? Aba,
Kung ayon sa definition ng aral ng tao, pwede gaya ninyo. Bakit? Objection, moderator. 4 ng 1, 4 8 ng Galacia. Yung Diyos nyo. Diyos-Diyosan. Objection, moderator. Oh, go ahead. Sana lang po, wag po sumingit sa objection ko po Maliwanag ang tanong ko, hindi ko pa pinapakita yung talata. Ang sagot ko, maaari bang gumawa ang tao ng sariling Diyos? Ang sagot niya, maaari. Pero sa talata ng Jeremias, hindi maaari. Kaya ang tanong ko, sino ang dapat na pakinggan? Si Propeta Jeremias o si Jared na isang TikToker? Tapos nag-objection siya, tama naman po yung tanong ko. Mukhang nalilito po siya sa mga sinagot niya ng una sa sinabi ni Propeta Jeremias na gusto niyang ayunan ngayon si Propeta Jeremias, Mr. Moderator. Ang counter-objection ko, moderator, ay ganito. Counter objection, go ahead. Ang sagot ko sa kanyang oo, hindi ayon sa aklat ni Jeremias. Ayon sa tradisyon ng mga tao. Dahil ang Diyos nila, 4-8 ng Galacia, Diyos. Hindi mo naintindihan yan, gladiator? Ano ka ba? Ano bang pinag-aralan mo? Hindi mo naintindihan yung sagot ko. Kanina pa ako sagot dito, hindi mo naintindihan eh. Next question, mangipit ka naman. Okay. Next question, Mr. Jared. Nakalagay sa Roma 1:25, alin daw yung pinalitan ng yung katotohanan, ano daw yung ipinalit? Batay sa Roma 1:25, pinalitan ng ano daw? Yung katotohanan, ano ipinalit? Objection, moderator. Objection. Go ahead. Ang karapatan niya magtanong, hindi magpabasa dahil wala naman tayo sa pasyon. Pambihira ka naman, no? Next question. Next question. Tanong ka, huwag mo kong basahin. Next question. Ibig Batay ka. sa Roma 1:25, sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan. Ano daw ang ipinalit sa katotohanan, Jared? Kasinungalingan o katotohanan? Sinungalingan, gaya nyo. Dahil imbis na maglingkod kayo at sumamba sa lumalang, mas pinili ninyong magsilingkod sa nilalang. Dahil ang Kristiyano, nilalang tao. At dun kayo sumasamba. 8:40 ng 1, ang argumento ninyo, tao. At yung nasa loob ng katawang tao, 2:9 ng Kolosas, may pagka-Diyos sa inyo, tao lang. Next question. Okay. Dahil ang paksa natin ay patutun... Tapos na yung round. Proceed na tayo sa conclusion. Okay, conclusion. Moving on. Ilang minuto yung conclusion nyo? 3 minutes na lang po. Mayroon po akong lakad 3 minutes Okay, lang. 3 minutes. Okay, go. Mauna na po si Jared. Nauna ako naglatag kanina eh. Okay. Sige, saglit lang saglit lang. Edit ko muna. Ayan, ako ba maglalatag, mga kapatid? Ikaw una magko-conclusion kasi ikaw yung negative. Ayan, mga kapatid, ang saya ng debate na ito, kala niya nakakaipit siya. Ngayon, binasa niya kanina, maaari ba kang gumawa ang Diyos, gumawa ang tao ng sarili ng Diyos? Total, ang nakalagay dun, hindi. Pero kung ayon sa logic, at ayon mismo sa definisyon ninyo, gumawa kayo ng sarili ng Diyos. Bakit? Dahil ang Diyos nyo, iba naman sa Diyos ng Biblia eh. Kaya nga, ikinotes ko yung 8:44 ng 1 at 4:8 ng Galacia, hindi mo ba naintindihan yun? Ngayon, yung 1:25 ng Roma, babasahin natin, sapagkat pinalitan nilang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan, gaya nila. Sila'y nagsisambat, naglingkod sa nila lang. Sa kanila lapat yan, hindi naman sa atin eh. Dahil wala namang aral ang Iglesia Katolika, Apostolika, Romana na sumamba sa nila lang. Dahil ang sinasamba natin, ang Diyos na lumalang sa papaanong paraan, 3:18 ng unang 1, sa pamagitan ng gawat katotohanan. Dahil ang pagtatakwil sa Diyos, 12:48 ng 1, pagtatakwil sa utos ng Diyos. At isa sa utos ng Diyos, 3:10 ng ikalawang kronika, sa kabanal-banalang bahay ay gumawa ka ng larawan. Sa 6:29 ng unang hari, at inukita niya ang panig ng bahay sa palibot ng mga inukit na larawan ng kerubin. Ano ba yung kerubin? May pakpak o wala? Mayroong pakpak. Hindi ganun, sinunod natin. Ngayon, sinamba ba natin? Hindi natin sinamba. Dahil ayon sa Our Catholic Faith, page 220, we do not worship the saint. Dahil ang sinasamba namin, ang Diyos. Ngayon, paano kayong pananalangin? Ba't ka naman pupunta sa pananalangin? Hindi naman ang topic natin, pananalangin. Ang topic natin, yung paggawa at pagsamba. Ngayon, ba't kayo mananalangin? Aba, 2:46 ng Daniel. At ang haring Nabucodonosor ay nagpatirba kay Daniel at sinamba. At sa katotohanan ay ang Diyos ay Diyos ng mga Diyos at hari ng mga hari. Yun ang ginawa namin.
to clarify na ang kanilang Diyos ay Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga hari. At according yun sa tradisyon, kayo walang tradisyon. Saan naman mabasa, Jared Almasora, na mayroong tradisyon ng mga apostol? Sa 2.15 ng ikalawang Tesalonika, panghawakan ninyo ang tradisyon na sa inyo yung pinangangaral ko. At isa yan. Kaya out of topic eh. Ngayon, anong patunay na kayo ang tinutukoy sa 1.25 ng Roma na inilalapat nyo sa Catholic Church? Sumasamba kayo sa nilalang eh. Yung Kristo nyo nilalang. Yung Kristo nyo tao. Yung Kristo namin, siyang lumalang. Dahil isa sa persona ng Ama. Ngayon, binasa yung Katisismo pa na 82. Alam ko yan, hoy. Wala namang sinasabi dyan na sumamba sa ribulto. Ang nakalagay dyan, mag-antanda at sumamba sa Santissimo Trinidad na siyang Ama, Anak at Espiritu Santo. Sa pamamagitan ng 4.24 ng 1, sa pamamagitan ng Espiritu at katotohanan. Talo ka. At napatunayan natin mga kapatid, lahat ng talatang ilatag niya out of context. At napatunayan natin sa hapon na ito, alas 4.39 ng hapon, talo sa debate ang INC. Talo pati si Manalo. Talo si Felix. Talo Okay, si next na po. Talo ang Alcan. Talo pati si Time na. Ayun. Salamat Okay. sa napakagandang konklusyon ni Jared Almos. Alam nyo, hindi nyo po kailangan maging matalino at makapagtapos ng pag-aaral para malaman ang nakasulat sa Roma 1.25. Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan. Tanggap yan ni Jared. Ano yung katotohanan? Magsisamba at maglingkod sa Diyos na lumalang. Anong ginawa nila? Sila ay sumamba sa nilalang. Ano sabi niya kanina? Si Kristo sa inyo, nilalang. Hindi naman ribulto si Kristo eh. Siya ay tagapamagitan at Panginoon. Ano po ang katunayang napakasakit sa katotohanan itong ribulto nila na binibenta? Ayan po, 9,750. Isang negosyo ng mga Katoliko ang pagsamba sa mga ribulto. Ano po sinasabi ng pare ni Jared kung ang pag-uusapan pagsagot sa ribulto? Ito po ang usapan ng pare. Jared, unethical yung ginawa mo. Ikaw ay bumaba under my conclusion. Pero sige lang. Ng ibang sekta. Kayo mga Katoliko, samba kayo ng samba sa mga kahoy, mga Diyos-Diyosan. Nilalakad nyo pa sa prosesyon kapag kamahal na araw yung mga karosa ninyo. O ikaw naman, sabihin mo, respeto na lang. Di ba wala kang maisagot eh? Totoo naman, ba't hindi tayo malalim sa pananampalataya natin, tamad tayong mag-aral? Kirain niyo yan? Sabihin ng pare, tamad mag-aral? Pero ako naman sa inyo, madali naman lumusot sa ganun tanong. Pag tinanong sa inyo, ba't ba yung mga imahe ninyo, pinoprosesyon pa ninyo? Sabihin lang ninyo, kung nakakalakad yun, ba't ba namin hihilahin pa yan? Ayan, yan po ang sagot ng isang paring Katoliko. Ito naman po, bukod sa sagot ni Jared, ang sagot ng isang Catholic faith defender. Letra por letra. Hanggang kailan ba matatapos ng ribulto na to? Akusasyon nyo dito. Iharap nyo na sa akin lahat. Kahit ngayon, lalabanan ko. Sige, kahit sino. Para matapos na to. I-upload ko to sa YouTube, no? Sana i-share nyo. Pagod na ako dito sa live ko. Pagod na ako dito sa live ko. Pagod na ako dito sa live ko. 11 hours ako nag-live. Puro tungkol tanong sa ribulto, ulit-ulit. Letra por letra, meron pala mababasa. Ang kukulit nyo. Basa ako ng basa, letra por letra. Letra por letra. Parang awa nyo na. Parang awa nyo na. No, kaya nga dito sa kayo ng ibang sekta. Kayo mga Katoliko, samba kayo ng samba sa mga 12 kahoy. talatang 23. Ayan, bakit hindi mo ginamit yung Apokalipsis 12:23? Pakikita ko po sa inyo, ang ribulto, estatwa, ang kahalalan ng sugo ay lagi nating alalahanin, ngunit ang larawan at siyang kailanmay huwag sasambahin. Ang mga larawan ng Katoliko at mga ribulto, sinamba at pinaglingkuran. Therefore, natupad sa Katoliko. Salamat po sa inyo, host. Salamat. Okay. Si Jared po. Clear nyo na po na tumakbo po. Okay. Ano po siya? Akyat dito. Sorry, Kuya Ruel. Na-meet ko po. Host, thank you po, host. Okay.
Kuya Robel, sorry po, na-mute ko. Kasi sa conclusion siya. Okay lang, pasensya, naka-open mic pala ka, pasensya. Okay po. Wala na? Wala na po. Eh, dapat nga meron pa po yan, pagbabati. Hindi dapat agad alis. Ulitin ko po, pag kayo nasa proper debating, dapat po, after ng conclusion, ay meron tayong peace. Kasi kapayapaan, hindi dapat aalis agad, okay? Oo nga. Sige lang. Hindi, kasi andito po tayo, hindi lang debate para, hindi yon. Nag-debate tayo para ma-enlighten ang bawat isa. Okay? Hindi po ganun. Hindi to competition. Okay? But anyways, maraming salamat kay Gladiator at kay Jared. Isa sa mga napakahusay na at magagaling na mga defender ng inyong mga relihiyon.